Lahat ng kahihiyan, pwede mo nang ilabas dito. Ito si Brother Balita. Brother Balita, anong religion natin, bro? Balita? Oo. Isang Catholic but hindi nag-ano active. Ay, hindi nag-ano. Diba? Sige Ano lang, lang sige. ako, may katanungan lang ako doon sa binanggit mo kanina nga, bakit kailangan idaan kang Maria ang dasal? Mm. Kung babasahin natin yung Bible, wala naman sinabi doon na idadaan niyo yung dasal niyo kay Maria. Kundi sinabi doon, idaan niyo kang Jesucristo, not Maria. So, saan talatan niyo nakuha yun? Ano, ibaan kay Mama Mary. Actually, ang tawag yan, intercessor. Intercession. Maraming intercession sa Bible, bro. Nabasa mo ba? Aware ka ba? Bigyan mo lang ako ng talata, sir. Baka hindi ko alam. Please. Or kung pwede, Bibigay ko basahin mo sa na lang. ako. Pull out ko yung mga talata about sa intercession. Hindi ka ha? Para maintindihan mo. Kunin ko lang. Sabi dito, no? Sabi dito sa Santiago 5:16, ipanalangin ninyo ang isa't isa. Malaki ang magagawa ng panalangin ng taong matuwid. Diba? Ipanalangin ninyo ang isa't isa at si Inang Birhen ay isang taong matuwid. No? So malaki pala yung magagawa ng panalangin ng isang taong matuwid. No? Malinaw? Malinaw ba, bro? Binanggit dyan, sir, na wala naman binanggit na idaan yung dasal nyo kay Maria. Kung hindi, halimbawa lang ganito, sir. Ulitin ko, Meron bro, akong ha? Sabi dyan, ipanalangin ng isa't isa, no? At sabi dito, no, malaki, no, ang magagawa ng panalangin ng isang taong matuwid. Confirmatory lang, bro, matuwid ba ang Inang Birhen? Sir, may ano lang ako, sir. Ano ko dyan sa binasa mo. Halimbawa, sir, pinagdasal kita. Ibig sabihin, matuwid ka. Halimbawa, Hindi, bro. meron akong Hindi mo na-guess, bro. tapos Ulitin ko, pinagdasal ha? ko siya na yung puso niya ay magiging Bro. hindi Bro, bato. bro. Ang sabi dyan, yung nananalangin, especially kung ikaw ay matuwid, no, mas malaki ang magagawa ng panalangin mo kung matuwid kang tao. Kaya nga tinatanong kita, si Inang Birhen ba ay matuwid na tao? But sir, kung sinabi mo kasi pagdasal natin yung bawat Pakisagot, isa, bro. wala naman tinutukoy na Pakisagot, bro. Ang Inang Birhen ba ay matuwid na tao, bro? na sir, ang pinupoint out natin dito, yung sa Ulitin ko yung tanong yung uli, bro, sinabi mo ha? Ulitin ko yung tanong uli, bro. Ang Inang Birhen po ba ay matuwid na tao? Pakisagot po, yes or no? pag sinabi ko sir, matuwid, Ulitin ko, bro. sir, Ang wait muna Inang sir. Birhen po ba ay matuwid na tao? Yes or no? So Sana pag may sinabi ko pag-usap sir, sa amin, ha? yes. Yung Naman nga sir, pala. pero wag mo akong i-mute sir, para maging patas yung opinion natin. Ganito, bro. Huwag kang sumapaw sa mga host para hindi ka ma-mute. Hindi pwedeng kayo ang masusunod sa host, yung host ang masusunod dito. So, ganito yun, bro. Huwag nyo kami sasapawan at the same time, sagutin nyo yung tanong ng maayos. Kasi hindi nyo sinasalubong. Kami, sinasalubong namin. Letra por letra, naghahanap kayo sa Biblia. Sinasagot namin kayo, letra por letra dito. Diba? Sige, pakiulit ng ano mo sir, tanong sir. Sorry sir, pakiulit. So sabi dito, no, malaki ang magagawa ng panalangin ng tao matuwid. No? Ay sa Santiago. Okay? Ipanalangin natin sa isa. So, pwede ba kaming humingi ng dagdag panalangin sa isang taong matuwid para ipanalangin kami at ipanalangin at isa't isa? Pwede ba, bro? Kasi sa Bible na binasa mo, yes.
Oh, yes. Si Inang Berhen ba, matuwid bro? Taong matuwid? Masabi ko si yes. Yun. So, pwede kaming humingi ng panalangin sa taong matuwid bro para ipanalangin kami at ipanalangin ng isa't isa. Pwede? Pwede naman sir, pero ang Yun. ano kasi kanina sir, ang nadinig ko kanina before ako umakyat, ang salitang ganito, na ang dasal natin, idadaan natin kay Maria. Kung Ay, ibabase hindi natin ganun sa bro. Wala Bible din kaming sir, sinabi wait na, muna sir, sir, ulitin ko bro sir, ha. sinasapawan mo rin ako sir. Ganito bro Bilang kasi isang guest sir, instrument nagtatanong namin. ako sir. Bro, Sir, iko-correct ko nagtatanong yung ako tanong bilang mo bro. isang guest. Bro, iko-correct ko Wait muna sir, yung patapusin tanong mo muna kasi ako Hindi ka nga patatapusin dahil ini-strawman mo kami. Wala kaming sinabi kay Maria mo papadaan yung panalangin mo lang ha. Walang ganon. Hindi ganon bro. No, kasi yung tanong ng kaibigan nating Muslim, bakit kayo nananalangin kay Maria? Sinasagot namin kung bakit. Hindi kami nagsalita dito na dapat ang panalangin niyo padaanin niyo lang kay Maria. Ba't ganon yung statement mo? Ang weird naman. No? Kaya yung sinasabi namin, strawman. Kailangan, patuloy pa namin parinig yung strawman mo. Uncle, ang nangyayari kasi, Uncle, parang nambibintang siya sa kasalanang hindi ginagawa ng tao. Kunwari, Kasi- sasabihan ka, ikaw Nas, ikaw sumaksak dito. Pero ang katotohanan, wala ka namang ginawang anuman. Pero pinaratangan ka, sinaksak mo. At gusto niya, umuo ka ron sa paratang niya. Which is, hindi patas yung ganon. Kaya itinutuwid ka agad, no? Yung tanong mo is mali. Kailangan tuwirin ka agad. Oo, wala rin naman ako narinig kanina na sinabi ni Nas na napadaanin lagi kay Maria. meron siyang binanggit na idaan kay Maria. Kaya nga ang tanong ko kanina, saan ba talata sa Bible na nagsasabi nun? Kasi ang alam ko, idadaan yung dasal kang Isus. Ba't walang sinabi doon na ibang pangalan? Pero bro, ang Nagtatanong alam ako ko ng din, talata. maliban kay Kristo, hindi naman sinabi kay Kristo lamang. Wala kang mabasa kay Kristo lamang. Ang sabi dito bro, no, sa Santiago, no, ipanalangin ninyo ang isa't isa. Hindi sinabing lamang, no? Huwag na kayong manalangin sa isa't isa, ay diretso niyo yung panalangin niyo kay Kristo. Ay lumalabas niyan bro, baka sarili ka. Di ba? Eh, hindi Sir, ka sa Diyos kapag ganun ka. Pagkaunawa mo sa binasa mo, sir. Kasi meron akong bro, pag-uunawa dyan. Hindi ko lang Ito alam. ang pagkaunawa. Ito makinig ka ha. 1.4 billion people versus balita na nag-iisang tao. Nauunawa ng Biblia sa ganang sarili niya. Ito hindi ko unawa to ha. Unawa to ng simbahan. No? Ang sabi dito, ipanalangin ninyong isa't isa. No? Malaki ang magagawa ng mataimtim na panalangin ng taong matuwid. Diba? Ngayon, kapag ikaw ay lumapit sa isang taong matuwid at humingin dagdag panalangin at ipinanalangin ka ng taong matuwid, no, malaki ang bagay na yon ayon sa talata, which is, nakita mo ba yan? Hindi mo nakita yan. Pinakinggan mo ang protestante. No? And take note ha, you are not a Catholic bro. No, hindi ka po Katoliko. Dahil you're against na sa Catholic doctrine. Huwag ka mag-dyan sa akin, sir. Kasi I'm a Catholic hanggang ngayon. Kahit hindi ako active. Okay, sir. Bisa, Bro. ang ganda yung usapan natin, Bro. sir. Wait muna, sir. Sir, Kapag bilang isang guest, Katoliko ka, magtatanong bro. ako sa iyo. Bro, timing ka muna bro. Hindi yung yung host yung pinatatahimik mo sa platform nila. Ganito gawin mo bro. Naman ho, sir. Guest ka rin dito, sir. Ako ang host dito bro. Tanungin mo sila lahat dito. Si Uncle Nas ang host dito, ha? Ang balita ay siya ang So, host. okay. Akala ko si It's Me. Kasi si It's Me yung nalabas na ako sa kasi akin. sumasabay ka, tapos hindi mo siya pinapatapos. So ganito yan bro, no? Sige. Take it or leave it. Kapag ikaw ay against na sa Catholic doctrine, no? Hindi ka na Catholic bro. Kahit sabi mong Catholic ka,
Tapos sasabihin, gis ako dito pero Catholic ako. You're no longer Catholic, heretic ka na, tawag doon. No? Heresy na yung dala-dala mo, hindi na Catholic teachings. Therefore, hindi ka na Katoliko. Kaya wag mo sabihin sa amin na Catholic ka pa. Diba? Pero kung gusto mo magbalik loob sa Katoliko, hindi ka namin pipigilan, tuturuan ka namin. O ito pa, gusto mo ba magbigay ako ng talata sa'yo? Wait muna sir, pasagot muna ako sir. Oh. Wait Hindi, muna, sir. nagtataka ka lang ko ba? Nagtatanong Ikaw lang magtanong dito, bro. Wait na nga sir, kasi nga sir, hindi ko nagigits yung point out niya sir. Kung gusto mong sumagot at gusto mo mag-rebate tayo. Kasi ang tanong mo lang, ang sinadya mo lang, Debate alam tayo, mo sir. Mas sinasabi, maganda yun, sir. magtatanong ka lang. Sige, mag-rebate tayo, ha? Sige sir, sige. Magbigyan mo ng oras sir. So ganito, bro, no? Didebatihin natin yan. Patutunayan Sige, mo sir. na huwag kang humingi o intercession. Walang intercession sa Bible. Patutunayan ko sige, naman, makinig ka muna, bro. Hindi mo pa alam yung pagdidebatihan natin. Patutunayan ko na merong intercession sa Bible, maging sa tradisyon ng mga Hudyo. So maglabas ka Okay, ng sir. mga talata. Uncle Nash, Ah. si Uncle Detective gawin yung moderator para maganda yung flow ng debate. Ay, hindi po. Mamaya bababa rin ako. Ako'y may gagawin. Si inaanak Iliana. O, okay. No. Madam. Sige. May magdidebate. Ikaw na lang mag-moderator. Ay, kasi gusto kong malaman yung salitang ipinalangin ninyong isa't isa. Yun ang gusto kong i-debate nga salita. Sige, so sure ka ba? Yung salita na Kuya yun. Balita? Sure ka? No, Nagpag-debate ka? yes po, doon lang sa salitang ipinalangin ninyo ang isa't isa. Kasi mali, para sa akin, mali yung explanation niya doon eh. Bro, i-reserve mo yan Kaya mamaya. gusto ko yung sa, makipag-usapan. sa debate mo, Sige po, i-reserve sige. yan. Oh, sige. Mahal, makipag-debate ka ba? Oo, sige. Bigyan Sige, mo lang babasa sila na. ng time ate. Oo. Bigyan mo na Babasa ulit ng na ako, regulations. Babasa na ako. Huwag niyong pahirapan yung moderator, Okay. Babasa na ako. Rules and regulation. Ang lahat ng sagot ay kailangan ng sagutin ng 20 sec max. Kung titigil ang sumasagot at 3 seconds, next question ka agad. Kung categorical ang question, kailangang sumagot ng categorical muna bago magpaliwanag ng hindi lalampas sa 20 seconds at ang moderator at ang admin ang magbabantay. Kung walang sagot sa categorical or hindi categorical, next question ka agad. Walang paliwanagan. Kung ano ang tanong, yun lang ang sasagutin. Sa unang pagtatanong, Brother Balita, makinig ka sa rules po. Sa unang pagtatanong, kinakailangan na itatanong lamang ay ayon sa itinindig ng affirmative at sa rebuttal stand naman, maaaring magtanong ang examiner ng kahit na ano, inilatag man or hindi inilatag. 6. Ang debater na makakatanggap ng 3 warning mula sa moderator ay sisipain. Out of the topic are not accepted. No side comment, no unpro attitude, no objection during conclusion. Respect the admin and moderator decisions is always final. Ito lamang ang iiral na patakaran bilang pagsasayos ng debating ito. 10-10-5. Okay na po ba, Brother Balita? So, sino ang affirmative? Okay lang, ma'am. Okay lang. Kaya na lang, ma'am. Ano na lang ako, negative. Ako affirmative, negative siya. Okay, sige. Umpisahan mo na, bibigyan na kita ng oras. Okay. Alright, ito yung latag natin, affirmative, no? Sa unang Timoteo 2:1, no? Una sa lahat, ipinapakausap ko, gawin ang mga panalangin, pagsamo, pamamagitan, at pagpapasalamat para sa lahat ng tao. Malinaw, bro. Letra por letra. Merong mga nananalangin para sa lahat ng tao. Hindi naman sinabi dito ni Pablo na, ipanalangin nyo na yung sarili nyo, hindi ko kayo ipapanalangin. So, merong intercession, no?
So, ang topic natin, intercessor or intercessory. No? Intercession. Yan. So, meron nag-i-intercede. Tinututulan nyo eh. Di ba? Feeling nyo, bumasa lang kayo ng talata, may narinig lang kayo sa pastor, may alam na kayo. Santiago 5:16. Sabi dito, ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Malaki ang magagawa ng mataimtim na panalangin ng taong matuwid. Ang linaw man. No? Job chapter 42 verse 8. Ang lingkod kong si Job ay mananalangin para sa inyo at tatanggapin ko ang kanyang panalangin. So meron palang isang tao na pwedeng manalangin para sa lahat. Ano daw yun? Yung isang taong matuwid. Diba? Letra por letra yan, ha? Oh, tas kayo ayaw nyo? Gusto nyo solo-solo lang? Hindi naman sinabi ng Diyos na gano'n. Bakit? Bakit hindi solo-solo lang? Dahil ang Diyos ay nagtayo ng sambahayan. No? Bro, balik ka dito, bro. Pakipost yung time ko. Balik ka dito. At sigurado ko nakikinig ka. Kasi nagbabasa lang ako. Isa na cellphone lang yung hawak ko eh. Sorry. So, balik ka dito para alam namin na nakikinig ka. So, ang Panginoong Diyos ay nagtayo ng sambahayan. Okay? Yung sambahayan na tinayo ng Diyos, no, ipinapakita ng Diyos na dapat mamuhay kayo bilang isang pamilya, isang bayan. Hindi pwedeng kanya-kanya. No? Hindi pwedeng kanya-kanya. Kaya nga, meron dito, no? Para ipakita sa iyo, bro, no? Na maging ang parable na ginawa ng Panginoong Jesucristo. No? Sabi niya doon sa mayaman at doon sa doon sa isang kay Lazaro, no? Na ilagay lang yung daliri ni Lazaro doon sa tubig at ipatak sa dila ng mayaman, giginhawa na siya. Nakita mo yan, bro? No? Parable yun. Ibig sabihin nun, bro, intercessory pa rin. Galing na mismo kay Kristo. Diba? Pag-i-intercede yun. No? Actually, yung tubig na yun, bro, das buhay. No? Mabigyan siya ng buhay sa pamamagitan ng pagtulong. Ayan ang problema eh. Hindi kayo nagbabasa ng Biblia eh. No? Basa pa tayo. Balik tayo Old Testament. Si Abraham, no? Ay isang propeta, ipapanalangin kanya at ikaw ay mabubuhay. May nag-i-intercede talaga, bro eh. No? Sabi dyan, no, sa 2 Timoteo, at 3:16 yata, o 15:16 yata, no? Sabi doon, no, ang lahat ng kasulatan, no, ay magagamit sa pagtuturo. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na yung Old Testament ay hindi na pwedeng gamitin. Sabi, lahat ng kasulatan ay pwedeng gamitin sa pangangaral. Diba? Ayun yun, bro, no? Exodus. Nakiusap si Moses sa Panginoon na huwag ibuhos ang kanyang galit laban sa Israel. Ang Israel ba nakiusap sa Diyos? Meron bang tao? Lahat ba sila nakikiusap sa Diyos? Hindi. Isa lang ang nakiusap sa Diyos para sa bayan. Intercession, intercede. Diba? Bilang 21:7. No? Ipanalangin mo kami sa Panginoon. Hindi, pwede naman pala manalangin lang eh. Diretso, ipanalangin mo kami sa Panginoon upang alisin niya sa amin ang mga ahas. At nananalangin si Moses para sa bayan. Biruin mo, nananalangin talaga eh. Diba? Roma 15:13, nakalagay dito,
tulungan niyo ako sa inyong mga panalangin sa Diyos para sa akin. Bakit pa lumapit si Pablo? Pwede naman siya manalangin mag-isa. Bakit siya humihingi ng tulong, letra por letra? Linaw man. Tutulan mo itong mga talatang to. Dapat may pakita mo na bawal yung intercession. Dapat wala nag-i-intercede. No? Manalangin kayo sa lahat ng panahon at patuloy na ipanalangin ang lahat ng mga banal. Linaw man, letra por letra ulit. No? Ito, makabeyo. Ito si Jeremias, ang propeta ng Diyos na lubos na nananalangin para sa bayan. No? At sa mga banal na lungsod. Ikalawang Makabeyo, 15:14. No? Book of Revelation naman tayo. Chapter 8. Ang usok ng insenso kasama sa mga panalangin ng mga banal ay umakyat sa harapan ng Diyos mula sa kamay ng anghel. Linaw man, bro. So, letra por letra, bro, no? Isang katebang mga talata ang binibigay namin sa inyo, no, para matuto kayo. At huwag naman kayo magpanggap na Katoliko kung hindi naman kayo na Katoliko. Huwag na kayo magpanggap na sabihin Katoliko kayo kahit hindi naman na, di ba? Tapos ililigaw niyo pa yung mga tao. Galawang antikristo yung ginagawa niyo. Di ba? Sabi dito, no? Gawa 29 hanggang 30, no? Sabi dito, ang mga lobo ay walang awang sisila sa kawan. Di ba? Sisilain daw ng lobo yung kawan. At yung lobo na ito, sabi, nagbula rin sa inyo. O, kagaya mo, bro. Sinisila mo yung kawan. Hindi naman ikaw yung sinisila ng kawan. Ikaw ang sumisila sa kawan ng iglesia. Diba? Isa ka sa lobo, bro, eh. Diba? Na sumisila sa kawan. Isa ka sa mga antikristo. No? Ano nakalagay sa galawan ng antikristo? Unang Juan 2:18 hanggang 19. No, ano sabi? Mga anak, malapit na ang wakas. Bagamat malapit na ang wakas, darating na ang mga antikristo. Mga dati natin silang kasama. Diba? Dating kasama eh. Huwag mo sabihin na Katoliko ka pa rin. Sabi ni Pablo, no? Ang magturo ng ibang ebanghelyo na hindi kagaya ng ebanghelyong itinuturo namin ay sumpain. Iba na yung ebanghelyo mo. Iba na yung tinuturo mo sa tinuturo ng Iglesia Katolika. Diba? Kaya huwag ka magsabi na Iglesia Katolika ka pa rin. Diba? Dahil sabi doon sa unang Juan 2:19, dahil kung sila'y sa atin, mananatili silang kasama natin. O ibig sabihin, dapat manatili ka sa aral ng iglesia. Hindi. Sabi pa, ngunit kung sila'y sa atin, mananatili sila sa atin. Ngunit umalis sila upang patunayan na sila'y hindi sa atin. Hindi ka na sa Katoliko. No? Lumabas ka na sa Katoliko. Kaya ngayon, paano ka mag-i-intercede? Paano mo ipapanalangin yung kapwa mo? Tutol ka pala dito sa intercession. Di ba? Tutol ka pala na ipanalangin tayo ng mga banal. Di ba? Tandaan mo, walang banal na patay. Lahat ng banal ay buhay. Okay, time. Lahat ng banal ay buhay. Okay, time. So, balita, ready ka na ba sa cross-examinations? Yan, pwede ka na, balita, nagkakapi ka, no, mag-focus ka dito. Sige. Pwede ba akong Okay. mag-rebat sa kanya? Oo, Hindi ka mamaya mag-rebat. pa-rebat ko. Tanong bro, wait lang ako na muna. Tanong bro, kasi debate ito debate. So, nasa cross-examination na kayo. Go, umpisaan ko na yung timer, bro. Magtanong ka na.
So akala ko magre-rebut pa ako sa kanya. Bro, May ano lang ako alam mo, sa'yo. sige bro, Yes, ma'am, yes, ma'am. ituloy mo na bro. Go. Kasi gusto ko sana makipag-rebut sa kanya. Tanong lang bro. Ay, wait muna ho sa. So ano, bawal ako mag-rebut, sinasabi niya. Kung hindi, magtatanong lang ako. Bro, alam mo ba makipagdebate bro? Yes, ma'am. Pero alam ko nga, Okay. ma'am, meron examination, pero bago meron ka- din rebuttal. O ka nga, bago ka mag ano ng argue mo, meron mo Okay, na okay, ma'am. Sige, Sige, ma'am. Sige, ma'am. Sige, sige, ma'am. 10 minutes bro. Ano mag-explain sa kanya? Hindi lang ano lang, Okay. clarification ko lang yun kanina. Pamute muna. Pamute. Explain ko sa kanya. Brad, ang gagawin mo, magtatanong ka muna sa nilatag ko. After nung magtanong, bibigyan ka ng oras para maglatag. No? And after mo maglatag, ako naman ang magtatanong sa'yo. Okay? Okay bro, start ko na yung timer. Nagets mo na bro? Okay, okay, ma'am. Okay. Start. Okay. Una, sir, yung sinabi mong Santiago 15:16. Ang sinabi doon, kaya nga ipagtapat ninyo sa isa't isa ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa't isa. Dito, ano bang ibig sabihin mo sa salitang ipagtapat ninyong isa't isa at ipanalangin ninyo ang bawat isa o isa't isa? Ito ba'y Hindi ko tumutukoy kang question. Maria o tinutukoy lang ito Sa sa lahat. bawat sarili mo? Sa lahat, bro. Hindi lang yan para sa isang tao. Para yan sa lahat, including Mama Mary, sa lahat. Dahil sabi dyan, mainam ang panalangin ng mga banal, bro. O si Mama Mary, no? Taong matuwid. Kaya mainam ang kanyang panalangin, bro. Kaya kasama siya dyan, bro. Huwag mo siyang i-exclude. Lalabas si Mama Mary, hindi matuwid para sa mata mo. Next question, bro. Okay. So, kung nanalangin ka Mama Mary, sir, bigyan mo ba ako ng halimbawa kung ano yung pinalangin mo sa kanya? Bro, hindi ako nananalangin kay Inang Birhen. Humihingi ako ng dagdag panalangin. Okay? So, ganun yun, bro. Kaya nga, ipanalangin mo kami ngayon at kung kami mamamatay. Ang linaw naman, bro. Kaya mali yung question mo, bro. Yung question mo, bro. No, Question mo, bro. sir. Next question. Tahimik ka Next muna, bro. question. No, sir, no. Mr. Wag na Moderator. wag ka na mag-ano, sir. wait Kasi lang. nga, Wait lang bro, wait Objection lang. to. Okay. Meron ng objection, bro. Kina-clarify ko sa'yo kung ano yung stand namin. Diba? hindi, Wag sir. Wag mong mo kong dagdagan sabihin yung yung tanong ko kasi nagano mo tanong, sir. Objection. Bro, nag-object ako sa moderator. Bro, nag-object ako sa moderator. Sir, Mag-object ako. nag-examine Tahimik ka muna, bro. Sir, sumagot ka lang. Bro, Wait lang bro. tahimik ka muna, bro. Nag-object na ako. Bro, sisipain na kita, bro. Hindi ka ma-permi, bro. Kung hindi ka marunong makipagdebate, labas ka na lang. Huwag ka makipagtalo, bro, kung wala ka pang alam, bro. Okay? Okay. Objection mo na Ganito, ako. bro, no? Timing ka muna, bro. Kasi ang ginagawa ko nga, kinokorek ko nga yung stand namin. Hindi namin stand na manalangin ka kay Maria. Ipinapakita ko nga sa'yo, no? Ipanalangin mo kami ngayon at kung kami mamamatay. Humihingi kami ng panalangin, hindi kami dumidirekta kay Maria, no? Na sa kanya kami mananalangin. Hindi ganun, bro. Objection mo na ako. Una, ako yung nagtatanong, sir. Kung maliman yung pagtanong ko sa'yo, huwag mo kong sabihin, sir, kasi nga, kukuha lang ako ng mga salita mo mamaya sa pag-rebut ko sa'yo. Okay. Kung mali ang tanong ko, sir, Paano ko sasagutin yung maling tanong mo? Mali nga yung tanong mo. Oh, sige na. Isip ka ba? Next question. kung mali man para sa'yo, sir, hayaan mo, sir, kasi yun ang tanong ko. Hindi nga pwedeng ganun, bro. Hindi masasagot yung maling tanong mo. Paano sasagutin yung maling tanong mo? Mali ka nga. Sige, wala na akong katanungan, sir, para matapos na to, sir. Magre-rebut na lang ako.
So, ibig sabihin, wini-wave mo na at hindi mo na kayang Hindi kasi sir, masyadong objection ginagawa mo sir. Talagang mag-object ako, mali-mali nga yung question mo. Hindi na pwede hindi ka mag-object. Saan ka nakakita ng debate, bawal objection? Saan mo nakuha yun? Sir, hindi mo ako pwede indiktan anong itatanong ko. Ano ba sir? Sige, Akala ko para, wait lang, Mahal and Balita. So, mag-proceed na tayo sa next question. Meron ka pang 7 minutes. Wait lang. Karapatan ko mag-object, bro. Huwag mo tanggalan ng karapatan dito. Pwede mag-object dito, bro. Hindi ka pala marunong makipag-debate eh. Isuko ka na. O sige, kung gusto mo, maglatag ka na. Ako magtatanong sa'yo, pahirapan kita. Sige, maglatag ka. Kung ayaw mo na magtanong, kung win-wave mo na. Isang katerban talata binigay ko sa'yo. Hindi mo nga dinibang eh. Hindi ka nakapagtanong. O sige, latag ka. Sige. Kung maglatag ka, bigyan mo ng 10 minutes yan. Okay, ready ka na, Balita? Sige. Maglalatag ka na. Wala nang questions. Sige, go. 1. Bibigyan na kita. 10 minutes. Yan. Pwede ka na magsalita, bro. Okay, host at saka sa debate ko magandang hapon pati sa guest. Una kasi, ang gusto ko lang kasing klaruhin yung salitang ipanalangin ninyo ang isa't isa. Kasi ang pag-uunawa ko kanina sa kanyang paliwanag ay mag-ano muna kang Mama Mary. Ang pag-uunawa ko kasi sa ipanalangin ninyo ang isa't isa, kapag sinabing ipanalangin ninyo ang isa't isa, ibig sabihin ay mananalangin ka para sa kapakanan ng ibang tao, hindi lang para sa sarili mo. Yun ang pagkakaunawa ko sa Santiago 5:16 na yan. At kung sabihin mo nanalangin ka Mama Mary, ano yung ipapanalangin mo sa kanya? Humihingi ka ba ng tulong sa kanya para bigyan ka ng madaming grasya sa buhay? O nagdadasal ka para sa kanya para maligtas siya? Kasi kung babasahin mo yung Santiago 5:16, ang sinabi dyan ipanalangin ninyo ang bawat isa o ang isa't isa. Hindi yung manalangin ka Mama Mary para humingi ka ng grasya. Kasi kung titingnan mo sa Bible, kapag magdadasal ka, kang Jesus ka dadaan. Masyado naman kasi klaro ang pagpaliwanag dyan sa Santiago. Bakit kailangan baliktarin? Bakit mali-maliin? Yun naman sa akin yung salita naman yan, ang gusto ko lang, gusto ko mas maunawaan pa yung salitang ipanalangin. Hindi ako nakipagdebate dito para lang kung ano yung gusto niyong i-debate. Kasi kung babasa tayo sa Juan 14:16, ang sinabi doon, si Jesus mismo nagsabi dito, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang sinuman ang makakarating sa Ama kundi sa pamagitan ko. Sino ba nagsabi nito? Di ba si Jesus? Ibig sabihin ba nito kailangan kong ipagdasal yung kapwa-tao ko at sabihin na kapag ikaw ay mamatay at kapag ikaw ay maligtas, dapat iligtas mo rin ako? Di ba hindi? Kaya nga ang question ko sa iyo kanina, sir, ano bang pinagdadasal mo o pinapanalangin mo Mama Mary? Humihingi ka ba ng tulong? O pinagdadasal mo siya para maligtas siya? O para yung puso niya ay halimbawa nagiging bato ay magiging mamon? Yun lang naman yung salitang ipanalangin ninyong isa't isa. Yun ang gusto kong klaruhin. Kaya nga nag-aano ako ng debate para lang dito para magiging klaro. At sa Juan 14:13 hanggang 14 sinabi doon, at ano man ang inyong hingin sa akin pangalan ay gagawin ko upang ang Ama ay malumalhati sa anak. Kung kayo ay hihingi sa akin ay anuman bagay sa aking pangalan ay gagawin ko. Yun ay request mismo ni Jesus. Saan? Yun ay request ni Jesus sa atin. Pasok ba yun doon sa Santiago 15:16? Hindi.
Kasi ang tinutukoy ng isa't isa, isa-isa dyan sa Santiago 5:16 ay tayo. Yung bawat isa natin sarili. Hindi paano ba kasi natin himahimay yun? Yung by litra na tinutukoy mo, paano mo ba siya mas maunawaan? Yung Santiago 15:16. Mayroon bang binanggit dyan na Mama Mary? Ang isa't isa ipanalangin ninyo ang isa't isa. May ano pa dyan sa salita? Kapag gumawa kayo ng kasalanan, ipanalangin ninyo ang bawat isa. Papaputulin ko na lang ho yung ano ko, hindi ko tatapusin. Yun lang naman gusto kong iparating yung sinabi ko lang. Okay, we read muna ba, brother? Yes. So, Tayo na yan. Oo. So, handa ka na. Handa ka na, mahal, sa pagtatanong? Oo, ready na. Ayan, so... Okay na? Start mo na? Oo. Sige, magtatanong na ako. Sabi mo, ipanalangin ng isa't isa. So, hindi ka ba pwedeng humingi ng dagdag panalangin kay Inang Birhen? Pwede o hindi pwede? Hindi. Hindi. So, hindi. Saan talata binanggit, letra por letra, na hindi ka pwedeng humingi ng panalangin sa Inang Birhen? 1:14:6. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Ulitin ko, ha? Walang sinuman. Ulitin ko, bro, Sige, ha? sir. Letra por letra. Hindi pwedeng humingi ng panalangin kay Inang Birhen. May mabasa letra por letra? Sa Bible, wala kang mababasa, sir. Wala pala sa Biblia. So, wala. So, ano to si Kristo sa 1:13-14? No? Ano si Kristo dyan? Mediator or intercessor? Sir, pwede bang pakibasa kung anong nakasulat dyan, sir? Kaya hindi ko kabisado Ikaw yung nagbigay ng binanggit mo. talata. Sabi mo, ako ang daan. Sige, sir. Ulitin mo, sir. Ano ba yun? Ano si Kristo? Binigay mo. 1:13, di ba? 13-14, sabi mo. Oh, yes. So ngayon ganito, bro. Ano si Kristo dyan? Mediator or intercessor? Kaya ka nalilito Hindi mo alam pinagkaiba ng mediator sa intercessor. Bro, tumalabas ng ano. Pakipaliwanag mo, sir, sa akin. Anong pagkakaiba ng Hindi ako, dalawa? wala ako sa oras ng pagpapaliwanag ngayon, bro. Hindi to ang oras para magpaliwanag ako sa iyo ngayon. Oras ko para magtanong. Pakisagot, bro. Huwag ka tumakbo. Huwag ka umalis, bro. Ano ba naman to? Ang hirap makipag-usap. Nalaman ang debate ganito. Nakakagawa naman. Sir, ituloy mo lang, sir. Debate. Kasi, sir, didinig din naman kita, sir. Nag-ano lang talaga siya. Kaso may oras ako, bro. Oras ko sinasayang mo, bro. Wala naman oras, sir. Meron. Tingin ka sa ulo mo, bro. May oras, bro. Tumingin ka sa ulo mo, may Sa oras. akin, okay. I'm sorry. Anak ng Di ko tago nakikita, sorry. Uncle, i-remind lang natin ulit ito si Balita, nagkakape ulit Balita, wala tayo sa question, wala tayo sa Q&A na normal, no? Nasa debate tayo, kaya focus ka dito sa format na pinasukan mo. Ngayon, si Uncle Nas nagtatanong sa iyo, kailangan sagutin mo kagad yung kasi mayroong oras na umaandar. Sayang. No? Ano yung kape mo Ano si Cristo, bro? Anak ng kagaw. Pero mo ngayon ka, makikipag-debate ka sa akin, ngayon ka palang magre-research? Hindi ka pala handa sa tema. Sir, ang pinag-debate ko lang, sir, yung salitang ipanalangin Ulitin ninyong yung isa't tanong, bro. isa. Hindi ko kailangan ng ano. Kasi, sir, tagaligtas siya, sir, tagaligtas. Ulitin ko yung tanong, intercessor ba siya o mediator? Alin sa dalawa? Yung dalawa na tinukoy mo, sir, number 2, moderator. Ano? Mediator. So, hindi siya intercessor. Kapatid, Anak ng bumalik ka kagaw. rito, kapatid. Huwag kang lumabas. Bro, isa na lang, bro, ha? Sisipain na kita, ha? Hindi kitang makausap na maayos. Ano si Kristo? Mediator o intercessor? Diyan sa talata na yan. Moderator, sir. Ano Para sa akin, mediator? moderator. Mediator, bro. Mediator, not Ay, mediator. sorry. sorry, sir. Medyo butol-butol kasi yung signal mo sa akin, sir, kaya hindi ko masyado na Pambihir.
Nagkape na naman. Uncle Nas, ganito na lang. I-close mo na lang ulit. Magtanong na lang siya ulit. Huwag natin, Kawawa naman to, enough Uncle. na yung debate. Enough na yung debate. Kawawa naman. Oo, Okay na yan, kawawa na. Sisig. Ano na lang. Kaibigan na lang. Mukhang okay naman Uncle. yung balita. Ganito na lang balita. Bibigyan ka namin ulit ng pagkakataon. Balita, Free ka magkaibigan ulit na lang tayo. magtanong. Pwede ka Magkaibigan na ulit lang, magtanong. magkaibigan. Makinig ka lang doon sa isasagot. Mag-focus ka para Balita, makita mo ano na yung lang, katotohanan. ano na lang tayo, bro. Balita, magkaibigan na Mediator lang. pala yun, ano pala yun, sorry. Oo. Mediator Hindi, okay pala lang yun. kapatid. Okay Ano lang. na lang At saka ulit. intercession, okay. Wait lang Magtanong kasi, ka na sir. lang ulit, kapatid. Sir, ang gusto lang Bro, ho, huwag ka magpaliwanag, bro. Hindi ka na... Hindi Huwag ka Hindi, lang tapos paniwala, na. magtanong ka na lang, oo. Tanong Hindi, ka na Bigyan lang, mo bro. ng mga Paliwanag sinasagot dito. sa iyo para maunawaan mo. Uncle, Bababa mga na uncle. yan. tanong ko nga, sir. Bababa Pero na kasi, kita. sir, hindi kasi ako nakakuha na Mahirap Mga kang uncle, kausap. mga uncle, si Auron, nung mahamon, ikaw daw dedebatihin niya. Bako, Ako. Sino baka ako? magsayang Kaya- naman ng oras Oo, ito sa ikaw, Pinas. mahal. Anong Gusto ka daw tema? niyang debatihin. Nagkakape kasi kanina eh. I-check muna natin, baka parang si Balita rin yan eh. Mukhang din pala yun. Kasi nauna, Ayan, natin din niya wait alam. lang, i-entertain muna natin. Auron, anong church mo, brother? Ay, pwede ka bang mag-unmute dyan? Ang bira, makikipag-debate. Ngayon pa lang, yung hirap na Auron. mag-open ng mic. Auron, nasa taas ka. Ayan. Anong church mo, bro? Wala. Bro, Wala na. Wala pa lang. Galing Mandaluyong yan, bro. Bati na lang natin yung bagong akyat dito, si Bro Neil. Yan, meron tayong bagong bisita. Seminaryan yata si Brother Neil. Ang problema, itong mga protestante, hindi pala nila alam ang pinagkaiba ng intercessor sa At mediator. Moderator, bro. Moderator. Moderator. Welcome po natin si Brad Neil, no? So hindi pa na nila alam. Ayan si Neil. Panay ang tutol nila doon sa malaki ang magagawa ng panalangin ng mga matuwid. O yung ipanalangin ninyong isa't isa. Tutol ng tutol. Pilit kinakapit yung pagiging mediator doon. Intercessor yun. Intercession yun. Tapos bro, kinukorek mo na nga, bro. Pray for us. Ano bang ibig Actually, sabihin ng mga pray for uncle, us? no? Dito naman sa mga live na ginagawa natin, ang intention talaga natin is to educate them, no? Turuan sila ng tamang doktrina, hindi yung mga basurang napulot nila kung saan-saan. Ang problema lang kasi, masyado silang nataniman ng lason sa utak nila. Na kahit kulang yung kalaman nila, basta bato lang ng hindi tama, yun na yung titindigan nila. Kaya kanina nakikita natin nakakaawa to si Balita. Kaya sabi ko itigil na lang. Makikita mo talaga sa kanya yung pagiging ignorante. Imagine mo yung mediator hindi niya pa mabigkas ng tama. Although wag na natin sabihin na mahina yung signal, pero kung alam mo naman yung tinatuyo mo at mahina pa yung signal mo, alam mo ibibigkasin yung mediator. Ang problema, Angel, kaya pala sila tutol dito sa talata. Hindi nila naintindihan yung Hindi nila pagiging naintindihan. mediator. Oo, totoo yun, Uncle Nas. Oo. Yung difference between mediator and intercessor, hindi pa na nila alam. Welcome po Kasi natin yan ang yan ang pinuksakan nila ng mga pastor nila yung through emotion lagi no. Wag nang mag-aral. Gawin na lang through emotion lagi, emotion. Hindi nila pwedeng ikapit yung intercessor si Jesus. Wala na, patayin na. Nakarinig lang kasi ng mga talata. Actually, pwede naman. Pwede naman na. Kaso, kinukulong kasi nila sa isa lang. Yun yung problema kasi. Ang problema, yung talata na Santiago 5:16, ikinakapit nila mediator yan. Hindi pa naman gunggong. Intercession yan. Kasi may talata rin sa sa Bible na nag-i-intercede din si Jesus. Pinaikot-ikot niya lang kanina eh. Tapos Hindi bro, marunong yan. Free. Hi guys, please watch Boy Letra. Hi guys, please watch Boy Letra. Watch and subscribe to Boyletta and Nash. Thank you. One more. Safety. 1, 2, 3.
please watch and subscribe to Boyletta and Nash. Thank you. Eh, si Uncle Boy, oh. Ano na? Uncle Boy. Hello, Uncle Yo. Boy. Kanina ka pa namin inintay. Ayun, si Uncle Boy, dito na. Nabutan yung debate kanina, Uncle. Kagaling ni Balita. Sino nagdebate, Uncle? Si Uncle Nash po, tapos yung protestant kanina. Balita? Si Balita? Oo, si Balita. Pipilayin mo lang yun, Uncle Boy. Oo. Oo, Ano-ano pipilayin mo lang sinasabi yun. kanina. Ayos yan. Wala. Ano naman? Kamote? Pero wala. Sumukot. Uncle, may makakatalo na. Sumuko? Uncle Boy, may makakatalo na sa'yo. Oh. Uncle, ang tema nila, papatunayan niyang si Jesus Christ ang moderator. Ayan. Ano? Sa? Moderator. Moderator. Moderate. Moderator. Ano yun? Papatunayan. Moderator, ayan na naman Talo tayo. ka, talo ka. Ano moderator? Kulang na lang, moderator eh. Parang moderator na. Pinahirapan nila kanina si Ate Eliana yun, si Balita. Kawawa yung Moderator. moderator Ako kanina. nag-moderate eh. Moderator. Sabi kasi ni Uncle Ben doon nag-debate sila ni... Saluhin mo na. Ikaw na mag-moderator. Stress na siya kanina eh. Kasi sabi ni, sabi ni Uncle Ben, doon, di ba siya nag-moderate kay Warrior? Di ba, categorical. Kayo, huwag yun ang pahirapan yung moderator. Era. Tapos, akalain mo yun. Ganun po, Uncle Boy. Ha? Nasa 1K views na. Yung ano. Oo nga, Oo. kaya malakas. Oo, kaya nga ayaw umalis ni Uncle eh. Sayang yung ano eh. Baka gusto mong itagdag tong ano. Pagagalitan si Uncle Nash eh. Debate ko Uncle. Oo nga, Uncle, ano natin. Di nga ako nakapag-ano kanina, di nga ako nakapag-upload ngayon tol. Wala nga akong video ngayon sa YouTube. Ay, saglit lang naman yung debate, Uncle. Kamote nga laban. Hinahanap ko nga Uncle Boy yung ano yun, sa YouTube mo. Hindi ako nakapakinig kahapon at diretso yung biyahe ko eh. Kaya nga, di nga ako nakapag-ano tol. Di nga ako nakapag... Pag ganun kasi Uncle, pag wala ko dito, YouTube yung pinupuntahan ko eh. Wala kamote nga laban. Ako naman, pag walang live dito, nakikinig lang ako ng mga misa, sa Quiapo, ganun. Nice yan, Uncle. Yun kasi ang hilig ko, Uncle. Bala ko mag-seminaryo eh. Nice. Ayun na, meron tayong bisita. Go lang, Uncle. May bisita tayo. Si Sabi Noro. nyo. Wait muna ako, Bro, tapin nyo. Near. Near. Niro. Oh. Nero. Brother Nero, Anong ano church pong mo? religion nyo? True religion lang, true religion. Ano pong religion nyo po? True religion. True religion? Paano naman yan? Parang self-giving naman yan. Ano religion mo? True religion? Baka Ano bro? So Catholic ka bro? Hindi. Pero pang Hindi ka... Eh yun, Ang gulo, ano ba? Hindi ako Catholic, pero pang Catholic. Ang ibig sabihin ng mga Catholic, di ba, universal. So, pang... Papuntang Catholic. Ayun, ang meaning pa ng Catholic, kailangan may kaisa ka ng mga santo sa langit, bro. correct. Kaya Catholic. Amen. Amen. Kaisa mo ba sila Mama Mary? Oo, Brother yun yung Nero? Catholic. Mama Mary. Kaisa mo ba sila Mama Mary, Brother Nero? Guys. Hindi ko alam. hindi mo alam. Ganito na lang, Nero. Wag mo namin pahirapan. Ano kinaniban mo, bro? Ano religion mo, bro? Tunay na religion na. Bro, para ka naman Wala nga siyang bro, Uncle. Wala, kilala ko to, si Nero. Wala pa siyang kinakaniban, tol. As in, wala pa siyang grupo.
Wala lang, grupo. ganyan lang siya. Oo, ganyan lang. Hindi, basta. Wala lang, tambay lang, ganun. Sige bro, Ito yata magtanong ka si na Faith dito. Arena, may debate yata eh. Ayaw nga dito Ay, wala si Arman dito, bro. Si Tatang Ben. Kanina nakita Paano ko siya pa nga, nag- Wala paano pa si nyo Tatang Ben. ika-categorize ang tunay na religion? Sige nga. Tunay na religion, yun yung tunay natin, yung yung true. Ibig sabihin, purong katotohanan yung sa lahat. Wala siyang halong peke. Kunyari, yung si Jesus Christ talaga yung nagtatag. Tapos si lahat ng wala na sure bull yun. Hindi yun hindi siya parang churi-churi lang, may mga dogma kami na may kasiguraduhan yun. Tsaka may mga evidence, gano'n. Tapos uncle yung Yan ang true religion. Sabi niya kasi categories. Ang true religion bro, yun yung katawan. Yun yung body. Kasi pag nag-aral ka ng ecclesiology, ang ecclesiology namin mapupunta ka sa sa mystical body of Christ. Ganun yung lente mo. Ganun talaga yung pinaka-lente. Yun ang definition, di ba? Tama. Ano naman ang hindi tunay na religion? Hindi yung nagpapanggap, hindi nga tunay. Kunyari, may nagpapanggap na sila yung tinatag ni Kristo, yan, nagpapanggap yan sila. Tapos may mga turo sila na kasinungalingan na yung tinatag ni Kristo na iglesia, na talikod. Pag inimbestigahan mo sa kasaysayan, wala naman. Kasi nasa kasaysayan din, kumbaga hindi rin siya nasa TV lang. Wala siya sa TV lang na parang Naruto. Umiral talaga sa kasaysayan yung relihiyon na yan. Bago pa naisulat yung gospel, na isabuhay yan ng mga sinaunang tao, nakita nila si Kristo, yung mga turo ng Kristo na narinig nila, sinulat lang nila, tapos may mga revelation din. Kaya nga yung mga apostol yung mga apostol, hindi lang trabaho niyan to prophesize or mga magpropesiya, kung hindi magpalaganap, tsaka magturo, tsaka Tandaan magpaturo. ng tunay na religion, magbigay ka ng tatlong factors. Sige nga. Tunay na religion, magbigay ka ng tatlong factors. Sinabi mo lang kasi kanina, ang tunay Ang dami na na religion. Hindi mo Madami Magbigay binigay. ka ng tatlo. Ang dami ko na nga binigay. Una, tinatag ni Kristo. Pangalawa, nasa realidad. Wala sa imahinasyon. Pag sinabing nasa realidad, umiral sa kasaysayan ng humanity. Kaya nga Emmanuel, umiral siya sa kasaysayan, itinatag ni Kristo. Lahat ng aral, katotohanan, yung mga dogma galing sa langit. Pahayag ng Diyos. Ang dami nang factors nun eh. Ayan. Ibibigay ko pa sa iyo yung pamantayan namin, yung apostolic. Di mo naman maintindihan yan. Hapon sa lahat. Grabe ka na. Ay, Magandang hapon po, Uncle. magandang Yung hapon. holy, di mo rin naman magets yan. Nagets ko nga. Grabe ka na. O Hindi wari, ko One maintindihan. Holy Catholic Apostolic Church, yun yung talaga yung format. Medyo malalim yan, apostolic. Aralin mo pa yung mga apostol. Ano ba mga apostol? Yan si Faith Arena daw. Magdidebate daw kami. Papasukin nyo saan. Sige, sige. Ay, wait lang. Wait. Ako, Wait lang, ako wait. naman ang bibigay ng factor ng tunay na religion. Pwede ba? Ba't hindi naman Okay, namin wait lang, hinihingi wait. yung factors mo? Huwag ka na magbigay. Wait lang, Uncle Boy. Kuya Arman, Brother Arman, and kay Faith Arena, doon kayo kay Nash. Naka-live po siya. Doon po yung debate niyo po. Nakalive na si Nas? Ayun. Apo. Sige, punta Apo, doon po tayo. kayo. Dito, discussion po dito. Sige, Oo. salamat. Ayun. Thank you. Bakit sinabi Yan, ni kay Jesus Faith Arena. si Jesus na pumunta daw siya dito para sa espada by the sword at hindi kapayapaan? Anong masabi mo doon? Ang ibig sabihin nun, yan, yung mga tao na na mga mali, kailangan i-correct. Yung espada kasi, yan righteous judge. Baka kasi matalim yan. Yan, tumatarok ng puso't isip ng tao, tamang paghatol yan. So dito kami naman, meron kaming ecclesiastical judgment. Pag alam naming mali yung doktrina, ang tawag doon ecclesiastical judgment, pwedeng i-anathema ng simbahan yun. Sasabihin namin, mali yan, ito yung tama. Ganon. Pagdating naman sa judgment ng Diyos, pag siya naman ang hahatol, either impyerno Hindi, or langit. ang sinasabihan talaga na dyan, mga pamilya, di ba?
Ah, Kaya nga, umano kahit daw siya. pamilya, kahit kapatid, kahit kaibigan, lahat yan, hindi lang pamilya, kahit kaibigan niya, kahit nga asawa eh. Lahat yan. Pag mali, ituwid, hindi hahayaan, hindi kakaibiganin mo yung mali. Kaya nga, hate the sin, not the sinners. Yung kamalian ng paniniwala, hindi yung tao mismo, ispadayo mo yung tao. Mali intindi mo, bro. Lusot ka na naman dun eh. Ano man sabi mo Hindi nung mo sinabi ispadayo ni... yung tao. Sabi ni Jesus is pumunta daw siya para sa mga tupa ng Israel, kawan ng Israel. Eh di Israel lang. Yung Israel, pasok kami doon kasi ang tawag sa amin, bro, binhi ni Abraham by not by nationality, but by yung pagsunod sa kautusan, which is ang kautusan ni Moises, ang katuparan si Kristo. Kami tinuli kami kagaya ng binigay kay Abraham na pagtutuli, pero sa amin yung pagtutuli, bautismo yon. So lahat ng kautusan na ibinigay, ng covenant na ibinigay kay Abraham, kasama kami doon, kaya tatay na rin namin si Abraham. Ganun yung not by national or Ba't yung Abraham? na Ba't yung Abraham? Ano lang naman yun? Abra and then Ham. Abram, hindi Abraham. Abram Abraham. ang pangalan niya. Yes, Abram. Abram, tapos ginawa siyang Abraham kasi sa pamamagitan nun magiging binhi niya yung napakaraming tao. Ganon din si Pedro, dating Simon ginawang Pedro. Ganon din si Pablo, dating Saul ginawang Kasi Pablo. nag-aral ako ng Ibig isang sabihin nun, academia. makinig ka muna. Nag-aral din ako ng academic, makinig ka muna. Yung tawag dito, muta ko na tuloy. Yung pagkakilala ng Diyos, mas kilala niya yung tao kaysa sa pagkakilala ng tao sa sarili niya, mas kilala ng Diyos yung tao, gano'n. Kaya pinapangalanan niya. Kunyari, si Peter, ang pangalan niya Simon, pinalitan ni Jesus Christ ng Pedro kasi mas kilala niya si Pedro at alam niya bato si Simon kaya tinawag niyang Pedro. Gano'n yun, bro. Sige, tanong. Kasi nag-aral din ako ng isang academy. Tapos Saan? nag-aral ako nun. Basta. Tapos lahat daw ng religion walang positive peace. Tapos yun. Lahat ng religion pinag-aralan ng Catholic. Sabi natin, na lang, Mormons. Baka naman yung inaral mo, mga mga anthropology, tapos sociology, mga bakit may religion. Hindi naman. Pa yan, hindi pa deep yan. Kumbaga, Hindi pang mga grade Ganito kasi, 11 nag-aral lang ako yung ng ganyan. Pinag-aralan din naman kasi yung isang doon na factor na ang tawag is positive peace. Lahat ng religion daw is walang positive peace. Patapos nga eh. Tapos, ang positive peace pa lang yan is wala kang aawayin. Wala kang papatayin. Wala kang aanuhin. So, base sa kasi ng mga religion na hindi ako may gawa nun. Sabi nila, wala silang positive peace kasi lahat is darating sa punto na Armageddon. Yung hindi kabilang sa religion nila pupuksain. Yung iba naman second coming. Lahat daw ng hindi Saan naman, kasali sa saan naman yun pupuksain. sa amin na pag di So, namin wala siyang positive pinupuksan peace. namin. Hindi siya Sino positive nga pinuksa namin? Sino nga pinuksa namin? Hindi naman ikaw. Yung nakasulat Yung sa academic pinag-aralan mo, anthropology or yung ano ba yun? Yums. Mga pang grade 11 yan, bro. Hindi pa naman yan General relatable knowledge pa lang. yung iba dyan. O general general. knowledge lang yan, bro. lang yan. Parang ganun. Pero positive Dumadaan peace lang ang sa tawag punto, nila. kunyari ganito, makinig ka. Sa amin kasi, yung Holy War, pagdepensa yon. Kunyari, sinasakop ng mga Muslim yung mga templo. So, anong gagawin ng Catholic? Natural, lalaban yan. Alam nga namang, hayaan na kami burahin sa mundo. Lalaban yan. So, yung sinasabi mo na talagang purong kapayapaan talaga na si Satanas magbibigay noon. Kunyari, si Satanas, bibigyan ka ng false tawag dito or temporary na kapayapaan. Pero nasa kasinungalingan ka. Hindi namin kailangan ng pansamantalang kapayapaan, bro, kung nasa kasinungalingan kami. Hindi. Ang positive peace is wala talagang walang yung parang Pansamantala lang i-hurt yan. mo. Pansamantala Hindi lang ngayon, yan. positive Meron pa peace lang talagang yan. Ang tawag kasi doon, halimbawa, Armageddon, negative peace daw ang tawag doon. Armageddon, pupuksain yung ibang religion, negative peace daw yun.
Tapos halimbawa, merong war, 'di ba? War or merong sabi natin makikipag-away, negative peace yun. Kaya minsan yung sabi, ang positive peace is kuwan. Yung tunay na talagang walang away, hindi walang Malabo nga yung papatayin. sinasabi mo, malabo yan. Napakalabo niyan talaga yung walang away. Yun na nga yung, kaya nga doon sa pinag-aral, academy na Kahit mga pinag-aral. atheist, wala namang ganyan. Yung atheist, sigurado ka ba yung mga walang Diyos, hindi na makipag-away yan? Yun, diba? Alam mo, sabi natin, atheist, diba? So Nakikipag-away yan, sila eh. Aawayin nila yung mga religion, atheist, hanggang, diba? hanggang nandito ka sa peace mundo. Ay, negative peace out na. Negative peace siya. Ba, aawayin nila yung mga lahat ng mga naniniwala sa Diyos. Kayo, mga hindi naman totoo religion, hindi naman totoo ang Diyos nyo. Mga hindi naman nakikita, hindi nyo naman negative peace daw yun. So, dapat Ano naman point niyan? Ano naman namin dyan? Ano naman problema sa mga ganyan? Talaga naman may away dito sa mundo. Wala pa naman. Hindi naman kasi paraiso tingin namin dito, bro. Na para magpahayahay na tayo dito. Magugutom pa nga tayo dito pagka hindi tayo kumain. Yun nga, yun. So, yun lang naman yung pinag-aralan. Yun lang naman. Hindi naman ako may gawa nun. Hindi naman ako. Talagang meron talaga siyang, ang tawag dyan is systematic study, scientific nga din. Alam mo nga, systematic kasi yan, di ba, yun. ang anger, di ba, meron yan mga anger management. Inano na nila na kapag yung intonation, yung galit, yung Ano yan? Tawag dyan? anger Psychology. management. Parang ganun. Napag-aralan ko na eh. Sana Psychology. pa naman eh. Psychology. 11 man, inaral Alam yan. nila Grade na 11. may away talaga. Which is nakikipag-away lahat ng religion, di ba? Normal Kaya yan, bro. Kahit naman hindi religion, kahit nga bansa eh, nag-aaway yan eh. Hindi. Kunyari, parehas Catholic, tas magkaibang bansa, mag-aaway yung dalawang presidente niyan. Pwede pa rin mag-gera yan. Hindi yun pwede sa positive peace. Ang tunay kasing talaga is may positive peace. Ibig sabihin, parang sigurong Buddhism. Walang pakialam yun, hindi makikipag-away. Sige lang, bayaan nyo lang yan. Tapos, gusto niya maging happy din sila. Wala talaga. Parang, yung positiveness, parang parang ganon. Walang away, walang sigawan, walang taasan ng boses. Inaral Yun ang mo na ba positive yung peace. namin, bro, yung social study namin, yung paano namin i-approach yung yung mga tao. Sa Catholic, bro, tinanay mo ng silipin. Hindi, kasi yan. Ang conclusion kasi nila doon, yung Armageddon. Once naniniwala ka sa Armageddon, hindi yun Yung positive. Armageddon, bro, hindi kami magsisimula ng sa doktrina ng mga Kristyanismo. Hindi yung mga Kristiyano lahat sabihin, lahat ng Kristiyano, walang doktrina na sila yung magsisimula ng Armageddon. Ang magsisimula niya si Satanas sa amin, yan? Anong tawag dito? Hindi nga. Already, but not Armageddon yet. sa atin kasi yung Armageddon ng Kel. Sa yun, sa Nordic yun, sa mga kila Thor, kila Odin. Hindi, inaano din naman yung etymology kasi digmaan, di ba? Armageddon. Meron din naman, kaso nga lang hindi kagaya ng mga labanan ng mga espadahan sa mga tawag dito? TV. Sa TV, oo. Ibang Yung sa Armageddon kasi, bababa yung mga Diyos, tapos paano, susunugin nila yung mga tao, paano, digmaan ng tao. Sa mga kilator, na? O yung Diyos versus yung humans. tsaka yung sinasabi talaga doon is yung kaligtasan. Sila lang daw maliligtas, di mamamatay lahat. Wala kaming sinasabing ganyan, bro, sa Catholic, bro. Wala naman pala. Oo, kaya di namin sinasabi ko, mapunta ka na agad ng impyerno. Meron lang kaming guidelines na sinasabi sa tao para hindi sila Yung God is love, bro, hindi yun magbabago. Hindi kasi nagbabago yung pag sinabing God is love. So mapagmahal siya, so hindi na yun magbabago. Hindi naman na porket hindi mo siya kilala parang nalilimitahan yung pagmamahal niya sa'yo. Pag hindi mo siya kilala pero sumusunod ka sa kagustuhan niya, maliligtas ka doon. Meron yun exemption. Pag hindi mo kilala, ganun yun. Pero pag meron kang choices, kunyari may choices ka sa harapan mo, alam mo yung tama at mali.
So, pag pinili mong ayaw sa kanya, talagang pagdating ng paghuhukom, magiging permanent yun, magiging fix yun. Kunyari, pinili mo habang buhay ka pa, ayaw mo sa Diyos, galit ka sa Diyos. Pag naging fix yun, kailan yun? Pag namatay ka, magiging fix na yun. Parang ang nangyari niyan, yung pagmamahal ng Diyos, yung pagmamahal ng Diyos parang araw na sumisikat, na hindi dumidilim. Ganun yung pagmamahal ng Diyos, lagi lang yan nagliliwanag. Kaso ang problema yung tao, pumasok sa loob ng kuweba at hindi na lumabas. Ang nangyari, nasarahan na siya ng kuweba, hindi na siya nakakatanggap Sige talaga nga, ng paano mo pagmamahal. patutunayan na may Diyos? Sige nga. Pinapatunayan yung God sa pamamagitan, anong klaseng pagpapatunay ba gusto mo? Kasi ang pinakamagaling. easiest way, syempre, divine intervention. O, yan ang pinaka-easiest way, yung mga divine intervention. Kasi hindi mo naman siya makikilala kung hindi siya magpapakilala. Kasi lalabas niyan para siyang alam mo yung palaka, kaya mong pag-aralan yung palaka. Abot na abot mo yung Diyos. Gusto nyo kasi abot na abot yung Diyos eh. Hindi mo maabot pa, Diyos nga eh, God nga eh. So mahirap talaga yan na papatunayan ko yung Diyos. O tara, punta tayo sa Diyos doon. Gawa tayo hagdan pataas. Anong divine intervention sa'yo? Sige nga. Pinaka divine intervention sa amin, Sa'yo. yung pinaka sweetest Sa'yo divine nga. intervention, yung tinatawag na pagpapakita ng Diyos, yung tinatawag na manifestation. O, yung pinaka manifestation ng Diyos, yung pinaka first manifestation, yun yung So, nagpakita sa'yo. Teka muna kasi. Hindi pa kasi tapos. Yung ipinanganak yung Diyos. Ayun talaga yung pinaka divine intervention talaga. Ano naman nakita yun? Ipinanganak yung Diyos. Nakita. Makinig ka muna. Ang nakakita nun, yung sinaunang tao, nalilimitahan ako ng time eh. Hindi naman ako pwede mag-time travel eh. So, nakita mo, Diyos. Makinig ka muna. O, pag sinabing manifest, ibig sabihin nagpakita. So sa paanong parang siya nagpakita, ipinanganak nga ni Santa Maria yon. Ngayon, recorded yon hindi lang sa Bible. Recorded din siya sa mga ultimo sa mga galit kay Kristo. Kunyari, yung mga Hudyo, sabihan mo yung mga Hudyo. O mga Hudyo, kilala nyo ba? Kilala nyo ba si Jesus? Ano ba siya? Tinatanggap nyo ba siya Mesaya? Kilala, pwede nilang i-deny nga yan. Yung iba, dinideny na. Pero naka-record sa Talmud. Meron talagang Jesus Nazareth. Oo. So, maganda kasi Totoo word talaga na yun. nalaman mo, di ba? Hindi naman nakita. Pinaalam na sa akin ng mga unang nakita doon. Dapat nalaman mo Nakita or doon, nagtatag siya ng Boy Letra, organization. hindi nila dinideny yan na may Jesus of Nazareth. Ang dinideny nila na siya ay Kristo. Alam ko naman yun ah. Tsaka pangalawa, merong nagdi-deny na merong Hudyo na nagdi-deny na hindi na totoo si Kristo. Sinabi nga hindi lahat eh. ang Sinabi nga pakiramdam, hindi lahat. ang sinasabi mo, Teka mo na nga bro, yung Talmud, nung gumawa din nun, naman kasi Rabay. ng tao yan. Mag-mute ka nga muna. Yung Talmud bro, sabi ko Talmud, sino ba gumawa ng Talmud? Babylonian Talmud, di ba mga Rabay? O ano ba sila? Yung belief ng Talmud kasi at saka belief ng Torah magkaiba. Okay? Sino nagsabi? Sila. Sinong Rabay nagsabi? Pangalanan mo, sino Rabay nagsabi? Sila Oh, rin yan na nagsabi nga eh. bang Hindi sinasabi naman ko. Mag-imbento-imbento, walang ebidensya. Oy, Ano hindi ba naman ako naman? nag-iimbento. Sino ang Paano Rabay ako nagsabi? mag-iimbento? Sinong Rabay? Sinong Rabay Wala nga, nagsabi hindi niyan? pa naman O di nag-imbento ka nga. video eh. Pag sinasabi mo hindi ka nag-imbento. Ba't Nag-imbento ka nga. nagpaparatang? Bakit ako? Paparatang kasi. Nag-imbento ka nga. Yung Rabay, iyan ang authority sa mga Hudyo. Hindi ka naman Hudyo, sasabihin mo. Mantakay mo hindi ka Hudyo, sasabihin mo. Yung Talmud at saka Torah, hindi na magkaibang paniniwala yan. Sinong authority ng mga Hudyo dito? Sinong authority ng mga Hudyo dito? Ikaw ba? Hindi naman ikaw eh. E di nag-imbento ka nga. Ano bang ibig sabihin yan? Imbento? Di ba imbento yon? Magbasa muna kasi. Binasa mo na ba? Nagbasa ka na ba ng kahit isang Talmud? Mantakay mo hindi daw, magkaiba daw yung Torah tsaka Talmud. Magkaiba daw na paniniwala.
ano yung babakuran ng Talmud? Ano yung pagdidebatehan sa Talmud kung hindi Torah? Wala naman iba. Oh, magka-connecta yun eh. Tsaka yung mga prophet, imbento kasi kayo ng imbento. Ang lakas ng loob nyo kasi magsalita sa mga tao na walang kasiguraduhan. Bago kasi kayo magsalita in public, isure nyo muna kung totoo. Yung mga ganyan, basic nga lang yan. Ang bihira kayo. Na nga bang sinasabi ko, imbento. Hindi ako nag-iimbento. Rabay na nga, rabay. Ano ba to? Kamote, mag-research ka muna. Pagong. Pagong ka talaga eh. Wala ka silbi. Uncle Boy, tanong mo daw kasi sa pagong. San? Anong pagtatalunan ng mga rabay kung hindi Talmud naman talaga pagtatalunan yan? Ano ba pagtatalunan nila? Sige nga, may tanong ako. Kamote. Ikaw, sige na yan. Kasi nakikisali, walang alam. Sige, ikaw nga ulit, Uncle. Ikaw ulit. May tanong ako. Nero. Paano matatalo ng Katolisismo ang kasamaan? Sa pamamagitan ng kamatayan. O pag namatay na kami, pero nandun kami sa biyaya ng Diyos, hindi na kami maalis na kami dito sa mundong ito, hindi na kami kayang matukso ng kasamaan kasi makikita na namin ang Diyos. Once na makita mo ang Diyos, hindi mo na nanaising gumawa ng masama. O ganun yung paradox yan. Kung sa lente ng mga matatalinong tao na hindi nag-aaral ng Catholicism, paano kayo mananalo? Di ba? Mabubuhay. Kunyari, paano kayo manalo sa digmaan? Kailangan may matirang mabuhay para masabi na kayo yung nanalo sa digmaan. Teka muna, Jeffrey, hindi pa nga ako tapos magsalita eh. Kailangan manatili kayong buhay sa digmaan para hindi kayo matalo sa digmaan. Kailangan mabuhay ka, matira matibay. Sa Kristyanismo, pinakamataas na binibigyan ng parangal na pagkilala ng pagtalo sa masama, yung mga namamatay alang-alang sa kaharian ng Diyos, alang-alang kay Kristo. Kagaya ng ginawa ni Kristo namin, paano niya tinalo yung kasamaan? Namatay siya sa krus. Ang mamatay na dahil krus. sa'yo. Parang ganun, do? Actually, yes, sinabi din naman ng pare yan, yung panatang makabayan, ano yan, tawag dito, under influence din yan ng religious, Catholicism yan. So, yeah. Parang ganun. Din siya. Yes, kailangan mong mamatay. Kahit mamatay ka, kasi ang labanan na dati, especially speaking yung napunta sa sinasabi mo mga Armageddon, mga digmaan, ang labanan na yan dati, papatayin ka or magpapasakop ka sa kasamaan. Pwede kang dun sa kasamaan, itakwil mo yung tunay na Diyos, then punta ka sa kasamaan, or mamatay ka na lang. Siyempre, matatakot ka mamatay. So, mamimili ka ngayon. So, harapin mo na yung kamatayan. Ganun na lang yan. Mamatay na lang. Kaysa mapunta sa kasamaan. Isang paragraph. Ngayon, pag namatay ka na, ang akala ng mga tao, natalo ka. Pag namatay ka, baliktad. Yun pala yung pagkapanalo mo, yung kamatayan mo. Yun, bro. Hindi ka maano. Mamamatay ka pero mabubuhay ka. Oo, ang tawag dun, bro, theological paradox. Yun, binigay ko na yung term. Theological paradox yan, kabaliktaran Ako yan. ang buhay, sabi nga ni Ako ang buhay. Ibig sabihin, matatalo yung kasamaan pag mamamatay ka. Pag mamamatay ka, buuin mo para, kunyari, may nakatutok sa'yo ng kamatayan, susunugin ka ng mga pagano, o pipili ka ngayon, papatayin ka namin, sunugin ka namin ng buhay. As in, mahirapan ka talaga, hindi yun basta sasaksakin ka lang. Baga, unti-unti kang papatayin, susunugin ka ng buhay. O, pipili ka ngayon, samba ka kay emperador o mamatay ka na lang Kristiyano. Mamatay ka na lang Kristiyano. O yun yung glory mo. Yung glory mo, yun yung kamatayan mo. Kunyari, papatayin ako, alang-alang kay Kristo, glory ko yun. Kukunin ko na yun. Yun yung aming glory. Ngayon, ibibigyan na kami ng glory ng Diyos. Makikita na namin siya. Yun yung pagkatalo ng kasamaan, bro. Oo. Tignan mo yung yung mga pinagpapatay ni Emperador Herod nung magmamanifest na yung Diyos, magkakatawan tao na si Kristo.
O di ba, pinagdiwang namin yon. Pinagdiwang namin yung mga pinagpapatay na sanggol kasi akala ng iba, iyon yung katapusan ng mga sanggol. Totoo niyan, iyon yung simula ng buhay na walang hanggan ng mga sanggol. Namatay sila alang-alang kay Kristo. So, hindi nga na anuhan ng kasamaan yung mga sanggol na yun, mga pinagpapatay yun eh. Ligtas yun. Diba? Bakit hinayaan ng Diyos mamatay yung mga sanggol? Kasi, hindi naman yun talaga yung buhay. Ang buhay talaga, ang makasama ang Diyos sa paraiso. Pwede So, para magtanong? makasama niya ng mga ano. Sige bro, anong church mo, Jeffrey bro? Hindi, mamaya na yung church. Magkatanong muna ako. Hindi, church mo na bro. Pambiyo, church lang naman. Hindi ko naman tatanungin pangalan mo. Search mo na, Church bro, lang. Malay Jeffrey. ko ba kung Catholic ka? Mamaya Catholic ka pala. Ate Kung Eliana, ano-ano yan pang yung kanina, ituturo ko. sa baba, yung maingay. Ano? Ano yung church mo nga? Sabihin mo lang. MCGI. O, yun na. Wala, nahiyak ka ba, bro? Huwag kayong mahiya kasi Kinakahiya sa ano nyo, grupo nyo. Huwag kayong mahiya dyan. Pag malaki nyo yan, ginusto nyo yan eh. O Hindi sige, ako okay na bro, nahiya. magtanong ka na. Magtatanong Nakaya ako. mo. Ayaw mo nga Magtatanong ako, sabihin di ba? kanina. Sasabihin mo, hindi kinakaya. Buti pa nga si Nero. Hindi nga niya kinakaya. Walang ang religion yan. Ikaw, Hindi naman kasi ito, topic MCDI ka, kinakaya mo. Hindi topic yung ano, yung religion. Huwag mo ikahiya si ano, huwag mo ikahiya si Soriano. Hindi ko siya Puno mo kinahiya, yan. bro. Magtatanong Kaya ako, ayaw bro. mo nga kaninang sabihin. Ay, wala na. Naiba na. Ayaw mo na. Iba. Hindi, tatanungin. Magtatanong ako, Nasaktan ka, sasagutin mo nabanggit o ko si hindi. Soriano, nasaktan ka? Hindi. Hindi ako nasaktan. Kayo, pag nababanggit ko si Soriano, para kayong ano, Diyos ba yan? Para kayong hindi ko mainaano. Hindi naman kasi May topic sinabi yun. ba Yan, ako topic. masama kay Soriano? May sinabi na ba ako? Ba't galit Wala ka nga. na? O sige Hindi, na, wala. magtanong ka na. Ayan, tanong ko. Di ba sabi mo, ligtas na kayo? Mali. Ano? Hindi, Ang sabi mo. makinig ka muna, not yet, Hindi. but, ano, Hindi. makinig ka muna Makinig ka already, but not yet. Iniiba mo yung statement namin, di naman ganyan sa catechism. Meron ba kaming doktrina na once saved, always saved? Not, ano yan, already, but not yet. Na inililigtas, pero hindi pa tapos, hindi pa fulfillment. Anytime, pwede pang mahulog sa biyaya ng Diyos. Pag magkasala ka, hindi kami once saved, always saved, bro. Hindi kami osas, bro. Catholic kami. Next question. Iayos mo kasi. Ano ba yan? Pero ba ganun tayo naligtas na di tayo ma-impyerno kahit katoliko ka? Di naman tayo Eh, Hindi tayo INC, hindi tayo once saved, always saved. Ang bihira naman kasi itong mga... Di ba ang Catholicismo, lahat naman kasi naging nung unang panahon lahat naman Katoliko. Kung hindi lahat Katoliko, laging meron ka mag-anak ang Katoliko, di ba? Noon ganon. Sagutin mo muna tanong ko, bro. Ano ba to? Bingi ba to? Sabi ko nga, bro, no? Inililigtas na kami pero hindi pa tapos kasi wala pa kami sa paraiso, nasa digmaan pa kami. Yun yung sinag-usapan namin kanina ni Nero, may digmaan pa nga eh. Hindi, narinig ko sa sinabi mo, hindi na kayo maliligaw dahil alam nyo na yung aral. Tama? Hindi talaga naliligaw yung iglesia, ang naliligaw yung miyembro, lumalabas. Kunyari, ikaw, dati kang Katoliko, lumabas ka, naligaw ka, pero yung mismong ulo ng iglesia, si Kristo, kasama ng mga apostol, Hindi, kasama ang tanong ko doon, di mo naman ako Makinig ka muna pinapatag kasi. sa tanong ko eh. Hindi pa nga tapos sumagot. Makinig ka lang. Si Soriano Hindi nga, pa pag tapos yung tanong ko sumasagot, tapos na. Ulitin mo lang eh. Pag si Soriano nga sumasagot sa tanong, tahimik nga kayo lahat, nakatulala kayo kay Soriano. So, ano na ba yung sasabihin ko? Sapaw kasi sapaw. Laging talo. Nawala na ako. Nawala na sasabihin ko. Sige, magtanong ka na. Nawala na. Eh, di ba sabi nyo, hindi na kayo maliligaw sa aral. Hindi kami naliligaw. Malabo yan. Tapos nakita nyo na yung Diyos. Nakita ng mga santo sa langit yung Diyos. Tapos Saan mo yung mababasa partial, sa Biblia makinig ka yun? muna. Ay, Makinig ka muna kasi paano ko sasagot? Nakita yung Diyos, tanong mo. Ang sagot diyan, yung nature ng God sa langit yun. Iyon yung glorification. 'Di ba? Pag namatay kami alang-alang sa Diyos, meron kaming glory. Okay? Ngayon, meron tinatawag na first fruit. Ano yung first fruit? Yun yung patikim or yung tinatawag na foretaste of glory. Ang patikim ng kaluwalhatian. Ano yun? Yun si Kristo. Siya yung tinapay na bumaba sa langit. Kasi nabing tinapay na bumaba sa langit, patikim yun ng kalangitan. Palasa ng kalangitan. O yun bro. Maingay yung ano mo bro, maingay. Ano ba yan?
Masakit sa ulo. So, yun. Hindi pa namin nakikita yung nature ng God, pero yung manifestation niya into may tanong flesh. ulit. Again, manifestation into flesh, God manifest into flesh, nagkatawan tao. Yun yung nakita ng Catholic Church. Ang tawag doon, Hebreo 6:4-5, the foretaste of glory or foretaste of heaven. O yun. Sige, Brother Nero. May ingay si Jeffrey. Diba, yung ano, Okay na. Tanong ko ito. Sige, ikaw muna. Mamaya Nero, ikaw ulit. Sige, Jeffrey. Sige. Di ba sabi niyo 40 days of glory, nakita niyo yung Diyos? Hindi 40 days. Ano Ano? ba naman to 40 days? Hindi kasi mabuti, bro. 4 days. 4 days, palasa, patikim, pasilik ba? Ano ba yun? Hindi nakikinig. Nakita nga namin yung Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Siya yung manifestation ng Diyos. First Kailan niyo Timothy, nakita? God manifest into flesh. First Timothy 3:15-16, paborito niyong talata, di niyo alam. Hindi, kailan niyo nakita? Sabi niyo kasi Katoliko, First kailan? Timothy, Manifestation doon daw. nga sa First Timothy. Mag-mute ka. Katoliko ba yun? Ano niya? Paborito niyang talata. Iglesia ng Diyos, di nyo alam? Nandun sa 1 Timothy 3:15-16. God manifest into flesh. Anong tawag dun? Ang Diyos na nahayag sa laman. Doon nga namin nakita, nahayag nga siya sa laman. Kasi si Kristo yon. Ngayon, paparaan namin siya makikita, yung mga nasa future generation. Ang tanong, Katoliko ba yun? Tinutukoy doon. Katoliko yun. Pag ginamitan mo yan ng historical interpretation, alam mo ba yung historical interpretation? Marunong ka ba dyan? Soriano interpretation yan, bro. Soriano interpretation yung alam mo. Pag sinabing historical interpretation, kukunin mo yung kasaysayan, ilalagay mo sa talata, bias naman kayo eh. Mute ka nga muna, hindi pa tapos. Ikaw talaga. Di ba bro, si Soriano, pag tinatanong nyo, quiet naman kayo lahat. Wala namang Katoliko ng gulo doon ah. Alam mo Be yun, fair. tanong kasi. Be fair, tanong nga, sinasagot ko nga. Ano ba ginagawa ko? Sumasagot ako ng tanong, di naman ako dito umiiyak, tsaka nagtutula. Sinasagot ko yung tanong mo. Ang kailangan ko, manahimik ka para masagot ko ng tuloy-tuloy. Kasi nawawala eh. Nawawala yung sagot ko. Umakinig ka. May bago ka na naman tanong. Yung 1 Timothy 3:15-16, Katoliko ba yan? Yes, kasi meron kaming tinatawag na historical interpretation. Sa historical interpretation, ano ba yung history na church na umiral sa panahon ng sinulat yan? O di Catholic Church yun. O paano mo i-interpret yan? Anong iglesia Walang yan? nakasulat na Di ganun. Catholic interpretation nga yan. Yan yung Catholic interpretation na historically. Wala naman kayong historical interpretation. May historical interpretation kayo? O ngayon, pupunta ka sa sulat. O susulat kung pangalan o kung proper noun yan. O papasok naman tayo sa grammatical interpretation. O ano naman sa grammatical interpretation? Sinabi bang pangalan ng iglesia yan? Proper noun. Proper noun ba yan? Hindi. Pag sinabing grammatical interpretation, pag tinignan mo yan, possessive kasi yan. Pwede mo yan nga yung baliktarin na God's churches with apostrophe S. Pag sinabing God's churches, iglesia na pagmamayari ng Diyos. Ang sinasabi lang dyan, yung iglesia na yan, pagmamayari ng Diyos. Hindi sinabing pangalan ng iglesia yan. Sa grammar interpretation, bagsak yan. Walang pangalan yan na proper noun. Ito ang katawagan ng iglesia. Iglesia ng Diyos. Kunyari ako, meron akong cellphone. O, ang pangalan ba ng cellphone ko? Ang cellphone ni Boy Letra. Ganon ba pangalan ng cellphone ko? Ang cellphone ni Boy Letra. Ang brand name ng cellphone ni Boy Letra. Ang bihira yan. Ang electric fan ni Boy Letra. Pangalan ba yun? Possessive yun eh. Ano ba naman yan? Hindi marunong sa grammar. Kaingot naman talaga. Ayan, Nero, pag pumunta ka sa mga ganyang church, wala na. Pati grammar, hindi mo na rin alam. Mataki mo, interpret mo through grammar, pangalan daw ng iglesia, ang iglesia ng Diyos. Paano yung cellphone ko? Ang cellphone ni Boy Letra. Iyon yung brand ng cellphone ko? Iyon yung brand? Gara naman yan. Kakalokohan. Yan ang talaga niloloko yung mga tao eh. Bira May tanong. Sige bro, ikaw na lang. Diba kanina nasabi mo na yung manifestation yung kapanganakan ni Jesus, diba? Apo. May tanong ako. Yung sa Genesis 3:15, diba? Sabi doon is yung binhi ng babae
aapakan yung binhi ng ahas. Bakit nung pinanganak si Jesus pinatay lang naman siya nung ahas? Hindi, pinapakan niya yung ahas sa pamamagitan ng kamatayan niya sa krus. Yun yung sinasabi ko sa iyo, bro. Paano mo labanan si Satanas? Hindi mo siya makikipag-ispadahan ka. Kailangan mong mamatay alang-alang sa Diyos. Si Kristo naman, hindi siya namatay alang-alang sa Diyos kasi Diyos siya. So, nauna naman na si Kristo. Kumbaga, first mover naman ang Diyos. Kung ikaw, sinasabi niya na mamatay ka alang-alang sa akin para ka maligtas, hindi ka naman lugi. Kasi una-una na si Kristo eh. Namatay naman siya alang-alang sa ating lahat. Yung Diyos namatay alang-alang sa ating lahat. Kaya naman, di ba yung normal So, yun na yung fair. normal na analogy? Di ba? Ang kasi ang hula noon, darating daw yung binhi, tas dudurugin yung kasamaan, di ba? Yun yung nakahula, hinihintay yung yung Mesyas noon. Hinihintay yung paghintay. Tapos pagdating niya, pupuksain niya lahat ng masasama. Lahat ng kasamaan natatanggal. Pero bakit nung dumating siya yung pinatay? Kasi nga, paano ba yung sitwasyon kila Adan at Eva? Ang sitwasyon kila Adan at Eva, hindi naman tinalo ni Satanas or nung ahas si Adan at Eva sa pamamagitan ng pinukpok niya rin yung ulo ni Adan at Eva. Hindi naman niya pinukpok yung ulo ni Adan at Eva. Ang ginawa lang naman ni Satanas doon, ipinakain niya yung bunga ng pagkaalam ng mabuti at masama. O yun lang yung ginawa ni Satanas doon. Si Kristo naman nagpunta dito, ang ipapakain naman niya yung bunga ng buhay. O yun yung pantalo kay Satanas. Si Satanas, pinakain tayo ng bunga ng pagkaalam ng mabuti at masama. Si Kristo naman, pinapakain niya yung puno ng buhay. Ano yung puno ng buhay? Yung bunga nun. Yung puno ng buhay, yun yung cross. Yung bunga, siya mismo. Kakainin mo siya sa pamamagitan ng sakramento. Yun yung communion. O, yun yung blood and body. O, edi pinako siya sa cross. O, naging sakripisyo siya kasi bago mo kainin yung lamb, isasakripisyo mo muna yan yung buhay niya. O, so ganun din yung mga priest, 'di ba? Pinapatay muna yung tupa bago iaalay yung dugo, tapos iaalay yung ganto, tapos may mga parte din nakakainin din nila yung ibang parte na ituturo dun sa ng mga tagapangaral nila sa pamamagitan ni Moises. So ganun din si Kristo rin, no? Pinatay din siya sa krus, iyon din yung nag-altar, pero iyon na pala yung puno ng buhay. So ang pumitas sa kanya doon babae din. 'Di ba? Ang pinitas ni Eva yung puno na tinuturo ni Satanas. Ang pinitas ni Adan ay ni Santa Maria si Kristo, kaya nung ibinaba si Kristo, si Santa Maria nandoon sa paanan. Saksi siya doon na nakikita niya yung krus nandoon sa So sa paningin natin, parang siya sa mata natin, malungkot sa mata, pero yun talaga yun. O dapat maganda sa paningin natin. Hindi kagaya ng mga material na bagay na tinuturo ni Satanas, talagang maganda sa mata ng panglaman. Kunyari, mga kayamanan, o mga kung ano-ano. So yun. Ganon yung pagpanalo dyan, hindi ka makipag-espadahan kay Satanas, bro. Espiritu yun eh. Ang hirap makipag-espadahan doon. Next time Ganon na siya. O bro, ayan, di ba? Nakita mo yung mga ganyang sagot, bro. Sana yan, mahilig ka sa mga academic. Pagpatuloy mo yan, bro, huwag kang... Si Kring Kring, oh. Mas gusto ko ng ganyan si Nero. Kaysa mapunta sa MCGI. Sa MCGI, palasak talaga dyan, pambira, pati grammar, history, wala talaga dyan eh. Ito si wala talaga dyan. Sa yung tumutulig sa revolto kanina, MCGI siya, may revolto din sila eh. Revolto ng mga demonyo. Sa piyesta ng Diyos-Diyosan. Hoy, Kring Kring. Kamusta? It's me, your Kring Kring. Kamusta po, Kring Kring? Andito rin si Arwin. Kaibigan din natin to para nakikita ko to sa YouTube. Bro, nice to meet you, bro Arwin. Nandito ka na rin pala sa nakikita lagi kita dito sa Yes, bro. Hinanap ko yung account mo kasi hinanap ko yung live mo eh. Salamat bro sa support sa YouTube, bro. Patuloy lang kayo dun, bro, kasi dun talaga yung main natin. Pero ayun, nice to meet you, bro. Salamat sa pagsama. Ito si Kring Kring, kausapin natin to. Sister, kamusta? Okay lang po. Ayun, ano pala to,
Masculine Tropa pala. to Si female tropa to pala. Tropa, ano yung church mo, bro? Ano, dati kaming INC. Oo. Ngayon. Ano na? Nagbagong buhay na, naging katoliko na. Catholic na or ano? Sige, huwag kamaya, bro. Kamaya. Ano kasi, sa ngayon, parang patuloy pa rin naghahanap ng katotohanan. Ganun. Oh, yun. Parang, Hindi tutulungan ka namin, bro. Ano ba yung mga partial na inaaral mo? Sige, magtanong-tanong kasi ang dami ko ng dami ko nang napasukan, like isa na yung INC sa mga born again. Alam ko madaming domination yung born again. Alam ko yung mga Baptist Church, mga ganun. Kasama sa buhay yan, bro. Yung naghahanap, normal na yan. At least, Kasama yan sa at least, na-experience mo. Sa Catholic, bro, sige, try mo lang, bro. Mag-question ka. Tapos, try ko lang sagutin sa abot ng kaya ko, bro, ha. Sige. Sige po, thank you. Sige. Pag gusto mo lang magtanong, bro, ha. Sa Catholic Church naman, bro, hindi ka naman pipilitin dito. Pero tuturuan ka. Tapos nasa sayo yan kung babalik ka. Kasi alanganin yung pipilitin bawat kasi sa Catholic Church. Pero yung mga pinaka-lola namin dati, yung lola ng mama ko, ang alam ko Catholic sila dati talaga. Tapos na-convert ng JW. Kawawa naman. Siguro sa sobrang, kasi dati malayo kasi yung congregation ng JW, kaya parang meron ding anong tawag doon, mga evangelist ng INC, tapos ayun na nagpa-doktrina, tapos ayun nawala ng ganang sa INC kasi may mga issue ganon. Kaya ayun, pati kami parang nagpatiwalag na lang ang tawag doon Natiwalag. Actually, tumiwalag. Actually, nandito nga kami para maagapan yung mga ganyan. Kaya kami nandito. Oo, agapan namin yung namin to. Yung mga gantong mga pa-live sa TikTok, medyo madami na ding napapadpad sa FYP ko, ay yung mga ganun. So nakikinig lang naman ako, yung mga ganun. O makinig ka dito, lalo dito sa mga Catholic, bro, gusto ko makinig ka dito kasi sa akin talaga mas okay, isipin mo, bro, Catholic Church. 'Di ba? Iglesia na nagke-claim na may historical traces mula kay Kristo. Isipin mo 'yun tapos babaliwalain mo. Wala namang claim yung ibang ganyan. GW, wala naman silang claim na ganyan. Yung born again, wala naman silang ecclesiology. Parang wala daw relihiyon sa kanila. Symbolical yung church. Ang weird symbolical lang yung church. Magulo kasi ang born again kasi ang dami nilang branches. Kanya-kanya kasi yan sila. Kunyari ako, masiraan ako ng bait. Gusto kong kuyumaman. Magtatag ako ng born again. Nahin ko muna yung mga pinsang ko. Tapos isunod ko yung mga kakilala ko. Tapos mag-mission kami. Ang dami kong ikapo nun. Diba? Uncle, di ba Uncle, hindi naman talaga pangalan ng religion yung born again? Regeneration. Baptism, regeneration. Ang pagkakaalam ko kasi may nakausap din akong pastor ng born again. Kaya daw tinawag sila na born again. Dahil dun sa parang, alam mo yung parang may nakausap si Tapias, yata yun. Basta yung leader ng sabi na kapag isa lang daw yung paraan para makapunta ka ng langit, kundi yung mabuhay kang muli. Ganun ba yun? Yung John 3:3. Yun nga, yun. Sacrament yun. Ibig sabihin doon, kasi yan, papasok ka sa bagong Adan. Ibig sabihin, parang ganito din yan Una, ang immediate context niyan, baptism. Pangalawa, bakit yung baptism? Bakit kailangan mo yun para makapasok ka ng langit? Kasi ibig sabihin nun, makakasama mo si Kristo. Si Kristo ang daan Di ba si Kristo ang daan sa Ama? So, kailangan mong mabautismuhan sa utos ni Kristo. Kasi pag nabautismuhan ka,
yung namana mong kasalanan na original sin at lahat ng mga kasalanan mo, no, bunga ng original sin, kasama na rin pati yung original sin, matatanggal yun sa pamamagitan ni Kristo ng bautismo. Doon mo Kasi ang bagong Adan, mo. ang magiging bagong mong tatay ay si Kristo na, hindi na si Adan. Mamanahin mo na yung buhay doon sa bagong Adan, hindi sa lumang Adan, bro. Ang matanong ko lang, ang bautismo ba ang garantiya na ligtas ka na? Hindi pa rin yan garantisado kasi mawawala, ano yan, pag nagkakasala ka, nawawala yung pagiging righteous mo para sa harapan ng Diyos, sa mata ng Diyos. So hindi ka pwedeng tumanggap ng Eucharist pag nagkakaroon ka ng mortal sin. So ang gagawin mo diyan, yung confession. So yung confession, itinatag ni Kristo yung confession para pagsisihan ulit yung mga kasalanan. Kasi kunyari, naugasan na yung kasalanan mo. O yun yung mga kasalanan mo nung binautis mo ang kaya. Paano yung sa future? Ganun yung tao, nasa time tayo. Yung mga gagawin mo pa sa future. Kaya tinatag yung sacrament of confession. So doon, pagsisisihan mo yung kasalanan mo, maipag-reconcile ka sa Diyos para makabalik ka sa sa habitual grace. Ako talaga sa totoo, ang dami ko pang tanong about sa Roman Catholic. Medyo sige bro, medyo nahihiya lang ako magtanong kasi huwag ka na mahiya. Andito naman wala nang bago. Ayoko maka-open, tsaka ayaw ko rin makipag-debate. Okay lang. Walang debate dito. Open kami dito. Normal yan. Marami na kaming na-encounter Ito talaga yung pinaka-common na tanong, diba, sa mga Katoliko. Sige. Sinasabi nila na sa mga against ng Katolik na sinasamba daw ng mga Katoliko yung imahe, which is pinagbabawal daw sa Biblia. Pag nasagot ko ba yan, malaking points ba yan na matanggap mo yung katotohanan sa Catholic Church? Malaki ba yung points niyan? Pag sinagot ko yan, basic man lang yan sa akin dito. Kasi ang dami kasing explanation na ako naman tumatanggap ako na explanation. Kasi alam naman, tao naman tayo, di ba? Yes, pero pag nasagot ko ng yan, biblically, letra for letra, kunyari, papatunayan ko na meron talagang kailangan ng rebulto si Kristo. Malaking puntos ba yan sa'yo, bro? Malaking tulong ba yan sa'yo? Makakatulong ba ako sa'yo sa pag-aaral mo? Malaking tulong na yun. Sige, malaking tulong. Try ko sagutin. Wait lang Buksan ko lang yung Bible ko. So, ang rebulto ni Kristo, bro, naka-prophecy yan, no? Dito sa Isaiah 19:19, which is andito na talaga yung core. Ito talaga yung ginagamit ko pag nagka-catechize ako sa imahe. at ang interpretation na pinagkuhanan namin nito si St. John Calment Agustin. Si Calment Agustin. In-interpret niya kasi ito na crucifixion, which is yung monument dito sa Douay Rheims version. Pag tinignan mo dun sa Second Council of Nicaea, yung monument tumutukoy sa function ng mga imahe ni Kristo bilang alaala. Tsaka yung din, parallel din dun kay St. John Damascene. No, yung meron siyang historical, kinote niya yung historically image or monument. Mantama si St. John Damascene, 600th century. Ang kinote niya yung kala Eusebius na nagpagawa ng monumento. Monument yung ginamit niya dun Monument ni Jesus Christ. Yung isang babae na ginamot niya or gumaling yung sakit, yung babaeng dinudugo sa Mark 5 verse 24 to 27, na babaeng dinudugo. Gumaling yun Kasi inano niya, tawag dito, hinipo yung dulo ng damit niya. Kaya siya nawala yung yung pagdurugo. Alam mo yun? Kilala mo yun? So ito yun. Ito yung verse. Papakita ko sa iyo. Lakaya mga ako Yan. So ito, bibigay ko sa iyo yung Bible verse. Sana makatulong to sa iyo sa pag-aaral mo. Sa paghahanap mo ng katotohanan, which is napakalinaw nito. Yan, dito na nga lahat Kasi pag pinararel ko pa to, lalong ang lakas nito. Wala na makatalo dito sa argument na to.
Inopya ko rin to kay Sir Alvin. Si Sir Alvin, siya yung tumalo kay Ventilasyon na INC, International Debater ng Pilipinas. So ito, Isaiah 19:19, makinig ka ha. In that day, there will be an altar. Pag sinabing altar, kagamitan sa pagsamba. Diba? Diyan ka, pag magsasakripisyo ka sa Diyos, anong kailangan mo? Siyempre, kailangan mo ng sakripisyo at altar. Saan mo ilagay yun? Diba? So, and at that day, there will be an altar to the Lord in the heart of Egypt and a monument to the Lord at its border. So ito yung nabasa ko, yung monument to the Lord. Ano yung nasa isip mo dito, bro, nung narinig mo? Monument to the Lord. Kring, andyan ka pa? Paki-ano nga ako, response nga kasi baka mamaya hindi mo ko naririnig. Wait lang daw, Uncle. Sige, sabi ni mabuting gawa. Saan talata si Maria walang kasalanan? First, Luke 1:20. Sagutin ko muna nga to si continue lang. Nakikinig ka, bro, ha? So, meron ditong monument to the Lord. Ito yung rebulto. Sa lente ng mga protestante, rebulto ng rebulto yan. Ginagamit ko nga yung term na rebulto. Dapat nga monumento o banal na larawan. Pero para makarelate yung mga protestante, rebulto na. No? Purito nila yan. At sa King James Version, kaya hindi napansin ng mga protestante to, pillar kasi nakalagay dito, King James Version. Pero yung Strong's Concordance niya, kasama talaga dyan yung meaning ng rebulto. Ayan, standing image. Ayan, ako ba yung niyan? Inimbento ko ba yan? Ayan, linaw, standing image. Diba? Ayan, standing image. Memorial stone. Tangible thing yan. Memorial stone. Alaalang bato. Symbolical ba? Alaalang bato. Material yan. Concrete yan. Standing image. Kaya ang translation sa Douay Rheims tsaka NIV, tama talaga to, monument. Kasi yung monument ay statue, rebulto o nakatayong larawan, commemorate to a famous or notable person, isang famous na at sikat. Sino ba sikat? Si Kristo. Di ba? It will be a sign, it will be a sign and a witness to the Lord Almighty. A witness to the Lord, patotoo sa Panginoon. Yan ang ginagawa ng mga Katoliko, pinapatotohanan si Kristo, hindi lang sa Biblia, sa pamamagitan din ng larawan. Kasi may larawan siya di ba? Hindi pwede mo siyang patotohanan sa larawan. Paano pag may magtanong, ano itsura ni Kristo? Kunyari, may magtanong, tingin nyo hindi tinatanong ng mga sinaunang Kristiyano yan, na mga bagong convert. Kunyari, mga 200 century, 200 AD. So, tatanungin ng mga sinaunang Kristiyano, ano ba itsura ni Kristo natin? Tingin nyo, di sila nagtanong ng ganyan? Nagtatanong sila niyan. Ngayon, ang ituturo ng mga Kristiyano, ito yung mga alaala ni Kristo. Ayan siya, Ito yung rebulto niya. Ito yung imahe niya. Ito yung picture niya. Ito yung paintings niya. Ganon. Hindi yan masama. Bagkus biblical pa. Ayan, witness, Paano makapag-witness sa itsura yung Bible? Wala namang picture yun. Kaya gumawa ng rebulto para sa benefit ng mga taong hindi nakakita. At least makita man lang sa pamamagitan ng rebulto yung image of the invisible God, yung manifestation ng Diyos sa pamamagitan ng pagkakatawan tao. 'Di ba? Letra por letra yan. Ito pa. When they cry out to the Lord because of their oppressor, He will send them a Savior and a Defender and He will rescue them. So doon ka na pwedeng umingi ng awa pag tinuro ng mga sinaunang Kristiyano. Ayan si Kristo. Siyempre, mapapaiyak yun. Ito pala si Kristo, pinako pala sa krus. Siyempre, biglang pupunta sa utak niya. Si Kristo, pinako sa krus. Hindi may mga dugo. Nakapako. Doon siya ngayon, iyak ngayon siya doon sa harap ng imahe. Manghingi ngayon siya ng awa doon, yung mga problema niya. Di ba? Pag nakikita ko yung mga rebulto ni Kristo na nakapako sa krus, especially yung crucifixion, feeling ko, na-absorb yung kasalanan ko ni Kristo pagka nagninilay-nilay ako sa harapan kasi Lamb of God yun 'di ba?
So, dito sa verse 21, so ito na yung magiging bunga niya, no? So, the Lord will make Himself known. So, ito yung premise, di ba? Ito yung mga premise. So, ito na yung conclusion. So, the Lord will make Himself known. Nang sa gayon ay, nang sa gayon ay makilala ng mga taga-Egyptian ang Kristo, ang Panginoon. O din makikilala na nga, di ba? O in that day, and they will acknowledge the Lord, o they ay acknowledge din sila ng Diyos, no? The Lord, they will worship. Ayan, no? They will worship with sacrifice and grains offerings, and they will make vows to the Lord and keep them. O doon na rin sila susumpa sa harap ng imahe, sa harap ng altar, doon na rin kakasal, doon na rin yung bautismo, doon na rin yung kasalan, doon na rin yung confession. O kaya nga minsan pag magkumpisal ako sa pare, haharap kami sa malaking imahe eh. O harap tayo sa malaking imahe, sige magkumpisal ka na. Bubulong ko ngayon sa tenga niya yung kasalanan ko. Bubulong ko ngayon habang nakaharap sa imahe ni Kristo. Letra por letra yan, no? Ayan, no? Kring-kring, oh, okay na. O, nasagot ko na kring-kring, paano to? O, di ba mag-amen na lang tayo dito? Yes, amen. Meron palang ganyan talata. O, tingnan nyo yung komentary na yan, oh, ni Saint John Calment Agustin. Isang magaling na theologian, bantog na theologian na biyasa yan sa typology tsaka sa decoding ng mga prophecy. Siya yung sinundan ko dito. Nasa Haydock Commentary yun. Haydock Commentary. O, diba? Ang linaw niyan. Napakalinaw talaga niyan, no? So, eto. Okay ba yun? Craig, mag-ano ka nga, bro? Mag-response ka nga. Para ma-gets ko, naintindihan mo, Craig. Craig. Yung problema, hindi ko sure kung... Hindi, sige na bro, mag-open mic ka lang, wag ka lang okay lang, kahit maingay, mag-off ka na lang ulit. Bro Kring, ayan. Sige bro. Nasagot ko na, hindi naman maingay. O yan, basahin mo. 19 verse 19. Ayan, monument to the Lord. It will be a sign and a witness. He will cry, they will cry. They will so that they will know. Makikilala nila ang Diyos. They will worship the Lord. Ayan, in that day. Linaw niya, Hindi alam ng mga pastor to kasi King James Version sila. Pilar basa nila dyan. Hindi nila naintindihan yan So, meron pa ditong mag-challenge dito sa nila pag-converse sa mga nasa baba. Kung gusto nyo lang, akyat lang kayo dito. Kung gusto nyo lang, kung kaya nyo lang. Basahin natin yung mga comment dito. Sabi, tanong ko po kung naniniwala ang mga Hudyo ba kay Jesus? Meron pong mga Hudyo na naniniwala kay Jesus, ang tawag sa kanila Judeo-Christians. Converted na nga lang sila into Christians, pero yung pagiging Hudyo nila, nation din kasi yan Nationality din nila yan, bukod sa religion, nationality din nila yan. So sabi naman dito, si Jenny, walang turo mga pare sa anim na ganiyan. Ano? Mali-mali yung grammar, wrong grammar po, Tagalog na lang, wrong grammar pa, Binigay ko na nga Saint John Calment Agustin. Ano ba yun si Saint John Calment Agustin? Kanina pa ako banggit ng pangalan, Saint John Damasin. May mga katungkulan niya sa simbahan. Huwag nyo iasa sa isang pari lang yan. Dahil kayo man yung nagtatanong ng kayo naman kasi yung nag-iisip ng ganyan. Ang ginagawa kasi ng priest sa misa, homilia, hindi apologetics.
Mag-apologetics ba yan sa misa? O mga komentary, alam nga naman gusto nila. Misa. Mag-apologetics yung pare. Sa misa, ano ba yun? Ang ituturo sa iyo nun, morality, about sa moral values, mga pastoral. Swerte mo bro kung sa misa nagpahayag siya ng apologetics Swerte mo yun. Oo, minsan nagpapahayag na lang, sasama na lang ng loob, pero sa totoo lang, dapat homily talaga yan. Dapat homily yan minsan sasama lang ng loob, minsan nami-mention, di na rin makapagpigil yung ibang pare namin na, kagaya ng pare namin dito, minsan nag-apologetics na nga sa misa kakagagawa nyo yan. Tigas ng ulo Ano kasing paniningin ang ginagawa, maayop kayo So, pakilagay ang Genesis. Akyat ka dito bro para akyat ka dito. Genesis 3:15 ilagay natin. Marami pang ang dito. Parallel verse to Dami nito. Pagka Sige tol. Pag-pray mo nga ako bro. Salamat. Salamat. Nice. God bless bro, God bless. Ayun sa kanya pala, kay Bro Arwin pala. So, ayun guys, nawala na ba yung mga pasaway na natin dito? Bisita natin. Okay, mag-live ka ba? Hindi ko alam. Ikaw, mag-end ka na. Baka makapagpahinga na itong live mo. Sige. Puntahan ko na si Nash. Nakalive ba si Nash doon? Tara, akitin natin si Nash. Sige. Bye! Bye sister. Bye brother bro.